Kabanata 1591 Kapag hindi ka nagising. Ang batang babae ay nakasuot ng maliwanag na berdeng damit at talagang maganda. Ang poste ng payong ay mukhang katawan ng puno at pati ang canopy ay parang mga dahon. Ang mga manipis na linya ay parang ugat ng mga dahon. Sa kabuuan, ito ay napakakakaibang tanawin. Ang kutis ng batang babae ay kulay rosas at talagang maganda. Sa kanyang mga kilay na magkakahigpit at mga mata na kumikislap, nagbigay siya ng ibang klase ng kagandahan. Sa oras na ito, ang tabing ulan ay naghahati sa batang babae at si Wang Lin habang ang mga patak ng ulan ay nahuhulog sa ilog, sumasabog sa lahat ng direksyon. Habang bumabagsak ang ulan, ang langit at lupa ay tila nagsanib. Pati ang mga berdeng bundok sa malayo ay hindi na mukhang anuman kundi bahagi ng tanawin. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang lahat ng ito, bigla siyang namula. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay umalis sa bundok-bukid, at hindi pa siya nakakakita ng batang babae na ganito kaganda. Kung ikukumpara ang kanyang mga kalaro sa baryo sa batang ito, para nang inihahambing ang mga mortal sa mga immortal. Noong una, ang batang babae ay may malungkot na ekspresyon, ngunit nang makita niyang nakatitig si Wang Lin sa kanya at pagkatapos ay namula, hindi niya maiwasang ngumiti. Ang kanyang isip ay parang panahon, laging nagbabago. Bookworm, tapos ka na ba? Ang sabi ng batang babae at ang kanyang boses ay parang malilinaw na kampanilya. Pumailan lang ito sa ulan at pumasok sa mga tenga ni Wang Lin. Ang mukha ni Wang Lin, na puno ng intelektual na aura, ay naging mas namula pa, hanggang sa ang mga gilid ng kanyang mga tainga ay namula rin. Agad siyang yumuko sa batang babae sa bangka. Patawad, sana'y hindi po magalit ang ginang. Ang tawa ng batang babae ay umalingaw. Nang makita ang itsura ni Wang Lin, nagtatakang ekspresyon, nais na niyang magsalita nang biglang may isang malambot at banayad na tinig na nagmula sa loob ng bangka. Junior sister. Habang bumabalik ang tinig, binuksan ng isang kamay na parang jade ang gilid ng canopy ng bangka, na nagpakita ng delikadong anyo ng batang babae. Nang pumasok ang mukha ng batang babae sa mga mata ni Wang Lin, tila huminto ang ulan sa buong mundo. Isang purpulang damit at mga mata na kasing liwanag ng buwan. Para bang ang kanyang hitsura ay nagdulot ng pagkawala ng lahat ng kulay sa mundo, para bang ang kanyang hitsura ay sumipsop ng lahat ng liwanag sa paligid. Para bang siya lamang ang tanging umiiral sa mundong ito. Siya ay napakaganda, ngunit may kabuntot na lungkot sa kanyang mga mata. Tila naglalaman ng mga iyon ng kalungkutan, pagod, at pag-aalinlangan. Ang sinumang makakakita ng mga mata niyang iyon ay tiyak na makaramdam ng awa. Mayroon ding bahagyang inis sa kanyang mga mata habang tinitingnan ng batang babae sa berdeng damit. Ngumiti ang batang babae sa berdeng damit at hinayla ang batang babae sa purpura. Itinuro ang direksyon ni Wang Lin at ang kanyang boses ay parang isang ibon na umaawit. Senior sister, ang scholar na ito ay talagang bastos. Una, nagsalita siya ng hindi maganda at pagkatapos ay tumitig sa akin. Ngunit mukhang medyo tanga siya at kawili-wili. Ngumiti ang batang babae sa purpura at ang kanyang mata ay sinundan ng ulan patungo kay Wang Lin na nagtatago mula sa ulan sa dalampasigan. Nang makita siya, sandaling nagulat siya. Matapos magmasid ng mabuti, may kumislap na kalituhan sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko, parang nakita ko na siya dati. Mas lalong namula si Wang Lin habang tinitingnan siya ng dalawang babae. Ubo siya ng ilang beses at muling ipinagpag ang kanyang mga kamay, hindi alam kung anong sasabihin. Agad siyang tumalikod upang tumingin sa bundok at madilim na mga ulap upang kalmihin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Wang Lin, Wang Lin, nakabasa ka na ng maraming libro, paano ka tumingin sa dalawang babae ng ganoon? Mabuti pang maging kalmado. Kapag tumigil ang ulan, dapat akong magpatuloy sa aking paglalakbay. Malalim na huminga si Wang Lin sa hangin ng ulan at dahan daw ang pinayapa ang kanyang puso. Tiningnan ng batang babae sa purpura si Wang Lin at mahinahong sinabi, Sir, natatakot akong magtatagal pa ang ulan hanggang bukas. Dahil tadhana tayo nagtagpo, paano kung sumakay ka na at magtago mula sa ulan? May lugar na tutuluyan sa susunod na estasyon. Bagamat magaan ang kanyang mga salita, tumagos ito sa ulan at kumalat. Ganito, nagdalawang isip si Wang Lin at tiningnan ang kalangitan. Ang madilim na ulap ay sumasakop sa kalangitan at tila hindi titigil ang ulan anumang oras. Maaaring magtagal pa hanggang magdamag. Pinapayagan ka naming magtago sa aming bangka mula sa ulan na may mabuting layunin, at ikaw ay nagdadalawang isip pa. Akala mo baka kainin ka namin o anuman. Ang batang babae sa maliwanag na berdeng damit ay nakita si Wang Lin na nag-aalangan at tinutok ang kanyang mata sa kanya. Junior sister. Ang batang babae sa purpura ay tumingin ng walang magawa kay batang babae sa berdeng damit. Napangiti si Wang Lin ng mapait at tumanggo habang kinukuha ang kanyang backpack na gawa sa kawayan. Hawak ang payong, naglakad siya sa madulas na landas patungo sa dalampasigan. Ang tubig at lupa ay nagsanib. Sa bawat hakbang, nadungisan ang gilid ng kanyang pantalon ng putik.
Ginawa ng ulan na madulas ang lupa at bahagyang nakatagilid ang dalampasigan. Habang patungo siya sa dalampasigan, nadulas si Wang Lin at malapit ng matamba. Isang amoy ng pabango ang dumaan sa kanyang ilong at ang kanyang katawan na malapit ng malaglag ay sinestento ng isang delikadong katawan. Ang batang babae sa purpura. Bahagyang tumalbog ang kanyang mga paa mula sa lupa at sumuot sa isang magandang arko patungo sa bangka kasama si Wang Lin. Maraming salamat, Ginang. Nakatayo si Wang Lin sa bangka at ang kanyang mukha ay naging mapula. Sir, hindi mo kailangang magpakumbaba. Pakiusap, maupo. Pinaluwag ng batang babae sa purpura ang kanyang kamay at umupo ng may tawa. Inilagay ng batang babae sa berdeng damit ang payong at umupo sa tabi ng batang babae sa purpura at nagsimulang magmasid kay Wang Lin. Ang puso ni Wang Lin ay tumitibok ng mabilis. Mula noong ipinanganak siya, hindi pa siya nakaranas ng ganitong kaba. Naupo siya sa tapat ng dalawang batang babae matapos ibaba ang kanyang backpack. Ang kanyang noo ay basang-basa na ng pawis mula sa hiya. Sir, hindi mo kailangang maging nerbyoso. Nang makita ng batang babae sa purpura ang hitsura ni Wang Lin, ngumiti siya. Itinaas niya ang kamay at pinailaw ang kandila. Sumak ang apoy at pinalakas ang liwanag sa loob. Habang mas matagal tinitingnan ng batang babae sa berdeng damit si Wang Lin, lalo pa siyang nakakakita ng kagalakan sa kanya. Nagdulot ito kay Wang Lin ng higit pang kaba. Ang scholar na ito ay nagngangalang Wang Lin. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa inyong dalawa. Salamat sa pagpayag na manatili ako sa inyong bangka. Malalim na huminga si Wang Lin bago tumayo at nagbigay galang sa dalawang batang babae. Dahan-daang damaloy ang bangka sa ilog habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Bagamat ang tatlo ay nakatago mula sa ulan, naririnig pa rin ang tunog ng ulan na tumatama sa canopy. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bangka at sa ilog ay unti-unting nagsanib na parang isang magandang awit ng tagsibol. Mula sa malayo, habang ang langit ay dumidilim, ang bangka ay unti-unting nawala sa ulan. Isang banayad na liwanag mula sa bangka ang nagbibigay ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng init sa malamig na ulan ng tagsibol. Wang Lin. Bakit pakiramdam ko parang nakita ko na siya dati? Pati pangalan niya, tila pamilyar. Ang batang babae sa purpura ay tumingin kay Wang Lin at muling nagbalik ang kalituhan mula kanina. Ang pangalan mo ay Wang Lin. Pakiramdam ko narinig ko na ang pangalang iyon. Maingat na tinitingnan ng batang babae sa berdeng damit si Wang Lin at nag-isip. Nag-isip ng matagal ang batang babae sa berdeng damit at sa wakas ay tumaas ang kanyang ulo. Ngumiti siya kay Wang Lin at sinabi gamit ang kanyang magandang boses, "Kakaiba, hindi ko yata kailanman nakita ka at hindi ko pa narinig ang pangalan mo. Ang pangalan ko ay Xu Fei, at ito ang aking senior sister Jo. Tungkol sa kanyang pangalan, mas mabuti siguro tanungin mo siya. Commandant si Xu Fei, mukhang cute. Ang pangalan ko ay Jo Rui," mahinang sinabi ng batang babae sa purpura. May kalituhan pa rin sa kanyang mga mata, lalo na't pati si Xu Fei ay nakakaramdam na pamilyar ang pangalan ni Wang Lin. Hindi lang nila matindaan kung bakit. Habang lumilipas ang oras at ang mga ulap sa kalangitan ay kumukupas, minsang sumilip ang buwan ngunit agad ding natakpan. Lumalakas ang ulan at ang tunog ng patak ng ulan ay pumalit sa lahat ng tunog. Ang hangin ay nagdala ng halumigmig at naging sanhi ng pagkilos ng kandila. Si Wang Lin ay nakaramdam ng ginaw, ngunit nakita niyang normal lang ang dalawang babae, na parang hindi nila nararamdaman ang malamig na hangin. Ang ulan ay bumagsak at ang mundo sa labas ng tabing ay madilim. Habang tinitingnan ito ni Wang Lin, siya'y napagod at pumasok sa isang trance. Sa madilim na gabi at tahimik na ilog, tila ang bangka lamang ang natirang umiiral. Ang dalawang magagandang batang babae sa bangka ay nagbigay ng pakiramdam na ang lahat ng ito ay hindi tunay. Naramdaman ni Wang Lin ang ginaw habang siya'y nag-iisip. Ang kanyang mga mata ay malabo na at ramdam niya ang antok, ngunit pinigilan niyang matulog. Naglin siya sa pader at dahan-daang nagsabi, "Kayo pong dalawa ay tinutukoy ang isa't isa bilang junior at senior sister. Ang ginang Joe din po ay tumalon sa bangka upang dalhin ako. Kayo po'y mga eksperto siguro sa mundo ng martial arts. Hindi kami mga tao mula sa mundo ng martial arts. Talaga kang kawili-wili, bookworm. Kami ay mga tao na naglalakbay patungo sa immortalidad, mga tunay na immortal." Ang malabong boses ay parang nanggagaling mula sa malayo habang lalong nakakaramdam si Wang Lin ng antok. Bahagya niyang naramdaman na parang may nagsasalita tungkol sa Hengyu sect. Nanaginip na naman ba ako? Nilapitan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nahulog sa pagkakatulog. Dahan-daang gumalaw ang bangka at kahit ang kandila ay yumuyog. Tumingin ang batang babae sa berdeng damit sa batang babae sa purpura na may kalituhan. "Senior sister, isang mortal lang siya. Bakit mo siya pinatulog gamit ang isang spell?" Tumingin ang batang babae sa purpura kay Wang Lin. Matagal bago siya nagsalita, "Sigurado akong nakita ko na ang taong ito. Ngunit hindi ko lang maalala kung saan. Pati ikaw sinabi mong pamilyar ang pangalan niya. Wang Lin, Wang Lin."
Nagkunot ang noo ng batang babae sa berdeng damit at may kalituhan din sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandali, tumango ang batang babae sa purpura at huminga ng malalim. Kalimutan mo na, huwag na nating isipin ang bagay na iyon. Baka nagkita tayo sa nakaraang buhay. Nakaraang buhay. Tumawa ang batang babae sa berdeng damit at tumingin sa madilim na langit. Senior sister, panahon na. Kailangan na nating makipagkita kay Wang Zuo. Napansin ng master ng sekta ang isang gintong liwanag mula sa silangan at tinaya na maaaring magkaroon ng isang yaman. Maraming sekta ang maaaring maghanap. Bagamat hindi pa sapat ang aming antas ng pagninilay upang makilahok, magiging maganda itong karanasan. Kabanata 1592 Ang buhay ay parang isang dula, sino ako? Dahil sa mahinang ngiti, dahan-daang tumango ang dalagang nakasuot ng lila at tumayo kasama ang dalagang nakasuot ng berde. Pagkaalis nila, tumingin siya kay Wang Lin na parang nais niyang iukit ang kanyang itsura sa kanyang puso. Bago pa sila umalis, nagatubili sandali ang dalagang nakasuot ng lila. Nakalabas na ang dalagang nakasuot ng berde mula sa bangka at lumilipad gamit ang spell ng pag-akit. Senior sister, tara na, ang tinig ng dalaga ay umabot sa buong ulan. Tumingin ang dalaga sa katawan ni Wang Lin na nanginginig at kumukumbaba sa isang sulok at tahimik na naglakad papunta sa kanya. Ang kanyang kamay na parang jade ay humaplo sa kanyang bag ng paghahawak at isang makapal na coat ang lumitaw sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang tinakpan si Wang Lin ng coat at bamulong. Talaga bang sa nakaraan buhay ito, bamantong hininga ang dalaga at umalis. Lalong lumakas ang ulan. Habang bumabagsak ang ulan, ang nag-iisang bangka ay dahan-daang dumadaloy sa ilog, nagbibigay ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ito ang aura ng kalungkutan. Sumabay sa agos ng tubig ang mga alon habang dahan-daang palayo ang bangka, unti-unting nawawala sa dilim ng gabi. Tanging ang mahina na ilaw mula sa kandila sa loob ng bangka ang nakikita sa dilim. Mula sa malayo, ang nanginginig na apoy mula sa bangka ay tulad ng isang nag-iisang dahon na dumadaloy sa ilog, unti-unting dumadaan patungo sa dulo ng isang panaginip. Patuloy ang tunog ng ulan na tumatama sa bangka, ngunit si Wang Lin ay nagpapasaya sa kanyang panaginip sa ilalim ng kanopi. Ang coat na nakabalot sa kanyang katawan ay may bahagyang amoy na pumasok sa kanyang ilong at isinama sa kanyang panaginip. Xu Fei, Senior Sister Josie, Wang Zuo, Wang Hao, Zhang Hu, ipinagbulong ni Wang Lin habang natutulog. Kung hindi umalis ang dalawang dalaga at narinig ang mga salitang iyon ni Wang Lin, tiyak na magugulat sila. Ngunit ngayon, hindi nila siya naririnig. Ang panaginip ni Wang Lin ay parang isang ibang buhay. Sa panaginip na iyon, nakita niya si Xu Fei sa Hengyu Sect at pati na rin si Senior Sister Jo. Sa bundok ng Hengyu Sect, may isang puting ibon na dumaan. Pagkalipas ng matagal na panahon, ang maliit na apoy ng kandila ay dahan-daang namatay at naging isa na sa gabi. Pumiglas ang ulan sa umaga. Unti-unting lumiwanag ang horizon, ngunit hindi pa ganap na natatanggal ang dilim. Nanatiling madilim ang mundo at tila nagdudulot ng lungkot sa kalooban ng tao. Ang ulan sa buong gabi ay nagdulot ng bahagyang pagtaas sa tubig ng ilog. Bagamat mahirap mapansin ng mata, kitang-kita sa dalampasigan ng ilog. Bumagsak ang ulan sa lupa at nagdulot ng malaking pagbuo ng putik na damaloy patungo sa ilog. Isang bangka ang dahan-daang dumadaan sa ilog at papalapit na sa dalampasigan. Sa huli, tumama ang bangka sa putik ng dalampasigan at huminto. Sa ilalim ng kanopi, nabangga ang ulo ni Wang Lin sa dingding ng bangka nang tumama sa dalampasigan. Binuksan niya ang kanyang mga mata, puno ng sakit at kalituhan, habang unti-unti niyang naaalala ang nangyari kagabi. Ngunit nang lingunin niya ang paligid, wala na ang dalawang dalaga na kanina ay naroon, na parang nawala sila ng tuluyan. Ang gabing iyon ay parang isang panaginip. Ang magagandang itsura ng dalawang dalaga ay patuloy na nananatili sa isipan ni Wang Lin. Isang ilusyon ba, nalilito si Wang Lin at tiningnan ang coat na nakabalot sa kanya. Malinaw na pag-aari ito ng isang dalaga. Unti-unti siyang nagising. Ngunit sa kanyang isipan, bukod sa itsura ng dalawang dalaga, naroon din ang isang napaka-realistikong panaginip. Nasa panaginip niyang iyon, nakita niya ang dalawang dalaga. Lahat ng ito ay labis na nakalilito kay Wang Lin. Matagal nang namatay ang kandila. Kaya't halos hindi nakita ang loob ng kanopi. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Wang Lin mula sa kanopi at tiningnan ang madilim na mundo. Ang paligid ay malabo kaya't hindi niya makita ng malinaw. Hinaplos ng hangin ang kanyang mukha, at bagamat malamig, naamoy niya ang amoy ng lupa. Huminga siya ng malalim. Posible nga bang isang panaginip lang, tumayo si Wang Lin sa baw ng bangka. Matapos huminto ang ulan, ang paligid ay labis na tahimik. Ang katahimikan na ito ay parang siya na lang ang natirang tao sa mundo. Habang tinitingnan ang paligid, naramdaman ni Wang Lin ang pakiramdam ng kalungkutan na kumakalat mula sa kanyang katawan. Habang pinagmamasdan ng madilim na kalangitan, lalong lumakas ang pakiramdam na ito. Hinaplos ng hangin ang kanyang buhok, na dumadaloy sa likod niya.
Hindi matitinag ng hangin ang mga gusot ng kanyang damit. Medyo malamig, ibaba ni Wang Lin ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung bakit ang pakiramdam ng kalungkutan ay biglang naging napakalakas. Ang kalungkutan na ito ay nagpadala sa kanya ng alaala ng tahanan, ng mga magulang, ng lahat. At pati na rin ng babaeng hindi niya matindaan. Parang isang hindi nakikitang puwersa ang nagtipon sa kanyang katawan at nagdulot ng dalawang agos ng luha na damaloy. Bakit ako, umiyak, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at pinunasan ng isang patak ng luha na tulad ng isang patak ng ulan. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng walang katapusang lungkot at pighati na hindi niya man lang napansin sa sarili. Anong nangyayari sa akin? Binaba ni Wang Lin ang kanyang ulo at umupo, hindi alintana ang basa ng bangka. Sa katahimikan ng bukang liwayway, ang mga luha ay bumagsak at naging isa sa basang ibabaw ng bangka. Ang pakiramdam na ito, na parang siya na lang ang natirang tao sa mundo, ay napakadalas sa kanya. Para bang naranasan niya na ito noon, naglalakad ng tahimik sa mundo at tinatamasa ang pakiramdam ng kalungkutan mag-isa. Dahan-daang pumasok si Wang Lin sa isang trance, na parang may isang walang katapusang kalaliman sa harap niya. Ang kalalimang ito ay may walang katapusang puwersang pang-akit na para bang kayang hilahin ang kalangitan pababa. Sa kailaliman ng kalaliman na ito, may isang bitik at isang nag-iisang nilalang na nakaupo doon. Tahimik ang lugar na ito, tanging ang tunog ng puwersang pang-akit lamang ang maririnig. Nakatalikod ang nag-iisang nilalang. Bagamat hindi makita ang mukha ng nilalang, ramdam ni Wang Lin ang kalungkutan at lungkot mula sa nilalang. Sa trance, nakita niya ang isang binatang nakasuot ng puti, may puting buhok na tahimik na naglalakad sa mga bituin. Ang kanyang anyurin ay nagbigay ng pakiramdam ng kalungkutan. Marami siyang nakita, at ang mga luha mula sa kanyang mga mata ay dahan-daang damaloy. Ang kalungkutang ito ay nagmumula sa kanyang kaluluwa at mula sa mundong ito. Para bang ang mundong ito ay ang kanyang kaluluwa, ang kanyang panaginip. Sa mga sandaling iyon, natagpuan niya ang pamilyar na pakiramdam ng katahimikan at kalungkutan dito. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, matagal na nagmasid si Wang Lin sa tubig. Hanggang sa muli, dumaan ang malamig na hangin, na nagdulot sa kanya ng matinding ginaw, at kusang itinaas ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at tinuro ang kandila na hindi kalayuan. Dahan-daang nagsindi ang kandila. Hindi ito namalayan ni Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at lungkot na nanggagaling sa wala, parang ito ay walang hanggan. Sa katahimikan at kadiliman, ang nasindihang kandila ay dahan-daang nagbigay liwanag sa paligid habang kumikislap. Bagamat mahina, nagbigay ito ng pakiramdam ng init habang nagsusumikap itong magliyab. Mula sa malayo, ang anyo sa bangka ay nagbigay ng pakiramdam ng kalungkutan. Habang lumilipas ang oras, unti-unting lumiwanag ang kalangitan. Ang dilim ay nagkalat mula sa lupa, ilog, at bangka. Ang paligid ay dahan-daang lumino at ang malalayong tanawin ay naging malinaw. Tanging ang mga dumadaloy na itim na ulap ang patuloy na gumagalaw sa kalangitan. Isang ibon na tulad ng tuldok ang lumipad mula sa bundok at pumasok sa itim na ulap. Pagkatapos dumaan, pumalit ang ibon at dumaan sandali bago lumipad patungong Wang Lin. Hindi nagtagal, lumapit ang ibon at tinignan ni Wang Lin ang puting ibon. Ang puting ibon ay tila tinitingnan si Wang Lin. Ramdam niya ang isang bakas ng kalungkutan, at nagulat siya habang ang ibon ay nawala sa malayo. Pag-alis ng ibon, unti-unting nawala ang kalungkutan sa puso ni Wang Lin. Ang apoy sa kandila ay dahan-daang namatay. Anong nangyayari sa akin? Para bang nagising si Wang Lin at tiningnan ang patak ng luha na nasa kanyang daliri. Pinanood niyang bumagsak ang kristal na patak ng luha. Pagkalipas ng matagal, tumayo si Wang Lin at pinagsama ang kanyang mga gamit, puno ng kalituhan at hindi maipaliwanag na kalungkutan. Inilagay niya ang coat ng dalaga sa kanyang backpack at lumakad palabas ng bangka. Sa sandaling bumangon siya mula sa bangka, lumingon siya at tumingin muli sa bangka bago naglakad patungo sa malayo. Ngunit sa sandaling iyon, isang sigaw mula sa malalayong ulap ang narinig. Nang marinig ang nakakagulat na tunog, kusang tumingin si Wang Lin pataas at nakita ang isang hindi maipaliwanag na tanawin. Ang mga sinag ng liwanag na para bang kayang durugin ang langit ay kumislap sa mga itim na ulap. Isa sa mga sinag ng liwanag ay biglang tumigil sa itaas ni Wang Lin, at ipinakita ang isang babaeng nakasuot ng asol. Tumingin siya pababa at nagtagpo ang kanilang mga mata ni Wang Lin. Nagpakita ng kalituhan sa kanyang mga mata. Isang gwapong binata ang lumabas mula sa isa pang sinag ng liwanag at mahinahong nagtanong, "Anong nangyari, Junior Sister Liu?" "Wala, parang nakita ko na ang iskolar na iyon dati," inalag ng babae ang kanyang ulo at lumipad palayo. "Isang simpleng mortal. Dapat tayong mabilis na magtungo kay guru at pumunta sa lugar na naglabas ng gintong liwanag." Tiningnan ng binata si Wang Lin bago iniwas ang kanyang tingin at tumingin sa babae. Kabanata 1593. Ang kaluluwa ay bumalik sa sinaunang templo sa gabi ng ulan. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mata sa kalangitan at sa dalawang sinag ng liwanag na unti-unting nawawala sa kalaliman ng distansya.
Sino siya? Napaka-pamilyar, bulong ni Wang Lin, naramdaman ng kirot sa kanyang puso. Ang kirot na iyon ay sumanib sa hindi maipaliwanag na kalungkutan at naging isang kakaibang puwersa na nagdulot ng mabilis na paghinga kay Wang Lin at ang kanyang mukha ay nagkulay puti. Ang kanyang katawan ay parang nayanig at umatras ng ilang hakbang habang ang kanyang tingin sa abot tanaw ay hamina. Ang kanyang kanang kamay ay ipinahid sa kanyang dibdib kung saan nagmumula ang matinding sakit. Ang sakit ay damaloy sa kanya parang agos ng dagat. Isang hindi kayang ipaliwanag na sakit, para bang ang kanyang puso ay pinupunit, at isang pakiramdam ng kalungkutan ng sumek. Lahat ng ito ay dulot ng babaeng lumipad sa kalangitan. Ang babae ay tila naging bahagi ng isipan ni Wang Lin sa loob ng hindi mabilang na mga taon, ngunit ang mga pag-iisip na kaakibat ng kanyang imahe ay komplikado. Matapos ang matagal na panahon, isang bahid ng kulay ang muling bumalik sa mukha ni Wang Lin. Huminga siya ng malalim at pumikit. Talaga bang may mga immortal? Kung ganun, ang aking panaginip, tunay bang panaginip lang? Tahimik na pinagnilayan ni Wang Lin habang nakatayo sa basa at madilim na lupa matapos ang ulan. Hanggang sa ang kalangitan ay ganap na lumino, nagmulat siya ng mata at tahimik na nagpatuloy sa paglalakad. Napanaginipan ko ba ang isang immortal o, ang isang immortal ba ang napanaginipan ako? Hindi naintindihan ni Wang Lin. Parang ang lasing na panaginip na iyon ang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Nagpatuloy si Wang Lin sa kanyang paglalakad sa pangunahing kalsada patungo sa kabisera. Wala na siyang ganang obserbahan ang kanyang paligid kundi tahimik na naglakad na may salungsong bambang sa kanyang likod. Ang kanyang mga yapak ay nagdulot ng tunog na parang kumakaluskos habang naglalakad siya. Ang araw ay sumikat, at ang araw ay lumubog. Naglakad si Wang Lin sa kalsadang opisyal buong araw. Kapag siya ay napagod, umuupo siya sa tabi at kumakain ng ilang pinatuyong pagkain. Pagkatapos magpahinga, muling magpapatuloy. Tuwing maririnig ang tunog ng kabayo at mga karwahe mula sa malayo, si Wang Lin ay liliko sa gilid. Tanging pagkatapos lumipas ang mga karwahe o kabayo, siya ay babalik sa daan. Sa isang kisap mata, 7 araw ang lumipas. Sa 7 araw na iyon, ang mahina niyang katawan ay unti-unting lumakas. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw, patuloy si Wang Lin sa paglalakad. Kung may matatanaw na sa daan, siya ay magpapahinga. O kung makikita niya ang usok mula sa isang nayon sa dapit hapon, mas magaan sa pakiramdam. Pinipili niyang doon na magpahinga kaysa sa inn. Ngunit kadalasan, nagkaroon si Wang Lin ng pakiramdam na siya na lang ang natirang tao sa buong mundo pagkatapos ng paglubog ng araw. Maghahanap siya ng lilim sa gilid ng daan at magsusuong makapal na damit. Pagkatapos, bilang pagbabalik tanaw sa init ng kanyang tahanan at mga magulang, siya ay magbibilang ng mga bituin at dahan-daang matutulog. Ang apoy na kanyang sinindihan ay kumakalusko sa harap niya at unti-unting namatay. Ang usok ay tumaas at parang sumanib sa kalangitan. Ang hangin sa gabi ay malamig at madalas ay ginigising siya. Tuwing madyay gising siya, titignan niya ang tahimik na paligid. Pakiramdam niya ay pamilyar ang dilim na ito, at hindi siya natatakot. Sa halip, kalmado ang kanyang isipan habang siya'y tumingin sa paligid bago muling matulog. Panahon ng tag-ulan sa bansa ng Zhao. Kahit tumigil ang ulan, ang kalangitan ay puno pa rin ng makapal na ulap at ang kulog ay umaabot sa buong paligid. Madalas na tumigil ang ulan ng kalahating araw bago muling umulan. Sa dapit hapon ng 8 araw, itinukod ni Wang Lin ang kanyang payong at nagmamadaling naglakad na may ngiti sa labi. Ang ulan ay dumadaloy sa ilalim ng kanyang payong at ang kulog ay umuugong. Bagaman dapit hapon na, ang kalangitan ay madilim na. Isa na lang na araw ng paglalakbay at maaabot ko na ang kabisera, ngunit lalakas pa ang ulan. Ang tubig ay bumabalot sa lupa, kaya habang ang ulan ay bumabagsak, ang mga patak ng tubig ay tumatalbog sa lupa at sumasabit sa kanyang mga damit. Ang kanyang berdeng kasuotan ay nabasa at patuloy na sumisipsip ng init mula sa kanyang katawan. Dahan-daang naging malamig si Wang Lin. Nang hamangin at umihip ang malamig na hangin, ang lamig ay nakakakilabot. Nanginginig si Wang Lin at iniiwas ang kanyang payong upang halos matakpan ang kanyang bambang. Nandoon ang mga aklat at pinatuyong pagkain, pati na ang kanyang mga kapalit na damit. Hindi dapat mabasa ang mga iyon. Nagmadali si Wang Lin at nagpatuloy sa paglalakad sa ulan habang naghahanap ng silungan. Sa malayo, bahagya niyang nakita ang hugis ng isang bahay. Wala siyang panahon para magsiyasat, ngunit itinukod niyang muli ang payong at nilapitan ito. Nang makarating siya, nakita niyang ito pala ay isang abandonang templo. Ang tunog ng pagkakalupag ng mga kahoy ay kumakalusko sa gabi ng ulan, at nagbigay ng nakakatakot na pakiramdam sa mga tainga. Ang templo ay hindi kalakihan at wasak na. 2 pintuan ang naroroon, isang pintuan ay nakasara. Ang pulang pintura sa pinto ay kumupas na, at ang pang-akit sa pinto ay natatakpan ng kalawang. Ang ulan ay damaloy sa kalawang na pang-akit at bumagsak sa lupa. Ang isa pang pinto ng templo ay malubhang nasira. Bagaman bahagyang nakakabit pa sa frame, hindi na ito maaaring isara.
Palaging nanginginig ito sa hangin at ulan, at ang tunog ng kaluskos na naririnig ni Wang Lin ay mula dito. Habang lumalaki ang hangin at ulan, lalo pang lumakas ang pag-uga ng pinto, para bang babagsak na ito sa frame. Mabilis na lumapit si Wang Lin at tinignan ang templo bago pumasok. Ang bakuran ng templo ay puno ng mga bato at mga damo. Ang hangin at ulan ay nagpapabagsak sa mga damo, at ang tunog ng ulan ay sama-sama sa kaluskos ng pinto. May isang kidlat na kumislap, at sumunod ang malakas na kulog na nagbigay liwanag sa buong templo. Nalaman ni Wang Lin na may mga puting mga kalansay na nakatambak sa gilid ng templo. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok at ang kanyang mukha ay pamatla, ngunit lumakas pa ang ulan. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at hindi pinansin ang mga kalansay ng mga taong namatay dito nang hindi matukoy na mga taon. Pumasok siya sa templo. Sa loob ng templo ay may isang malaking estatwa na mga dosenang talampakan ng taas. Hindi makita ang mukha nito, at ang kulay nito ay matagal nang kumupas. Wasak ito sa lahat ng dako. May tubig sa loob ng templo. Maraming tile sa bubong ang nasira kaya ang ulan ay dumadaloy at nagtipon sa sahig. Isang malamig na aura ang pumulibot sa templo. Huminga si Wang Lin ng malalim at ang kanyang mukha ay pamatla. Tumanggaw siya sa estatwa bago niya itinabi ang kanyang bambang sa lugar na walang tubig. Inilagay niya ang ilang tuyong sanga sa harap niya at sinubukang sindihan ito. Ang mga sanga ay hindi ganap na tuyo, kaya't hindi nagtagumpay si Wang Lin na sindihan ito pagkatapos ng maraming pagsubok. Ang kanyang katawan ay sobrang lamig at siya'y nanginginig habang muling tinangkang sindihan ang mga sanga. Ngunit, sa sandaling ito, isang malakas na kidlat ang sumabog sa loob ng templo. Ang tunog ng kulog ay nagdulot ng panginginig sa mga kamay ni Wang Lin. Isang malaking anino ang lumitaw at pumulibot sa buong lugar. Sino? Biglang tumangala si Wang Lin, pinipigilan ng pagkabigla sa kanyang puso at tumingin sa pinto. Ang kanyang tinig ay malakas, halos isang sigaw. Pagkalipas ng kulog, nakaramdam ng takot ang isang tao na malapit nang pumasok sa templo. Sino? Isang nakakatakot na tinig ang nagmula sa labas. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng buhay na nakasuot ng mga gusot na damit, na tila kakatapos lang umakyat mula sa tubig, ang umatras ng ilang hakbang bago tuluyang matambak. Matapos itong suriin ng mabuti, napansin ng lalaki si Wang Lin sa loob ng templo at bahagyang kumalma. Mabilis siyang pumasok sa templo at tinignan si Wang Lin. Pagkatapos, pinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sumigaw kay Wang Lin. "Na-trauma ako." Nagulat si Wang Lin at nagpakita ng malungkot na ngiti. Pumikit siya at ipinaabot ang kanyang mga kamay bilang pasensya sa kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay. Madilim ang gabi at hindi ko makita ng maayos. Biglaan din ang kulog, kaya't sana'y huwag magtampo ang brother. Umungol ang lalaki, at pagkatapos magmurmurya ng sandali, hindi na siya tumingin kay Wang Lin. Naupo siya sa gilid at inilabas ang kalahating piraso ng basang hita ng manok mula sa kanyang manggas. Habang tinitingnan ito, sumabog siya sa malungkot na pagiyak. Ang kanyang pagiyak ay napakasakit sa gabing iyon ng ulan, at nagdulot ito ng lamig kay Wang Lin. Lumayo siya ng kaunti at sa wakas ay sinindihan ang mga sanga sa harap niya. Sa ilalim ng kumikislap na apoy, naging mas malinaw ang lahat sa loob ng templo. Patuloy na umiiyak ang lalaki habang kinagat ang basang hita ng manok bago nagsimulang ngumiti. Pagkatapos, sumabog siya sa malakas na tawa na nagpagulat kay Wang Lin. Isang baliw. Lumayo si Wang Lin. Kung hindi dahil sa ulan sa labas, malamang ay umalis na siya. Bagamat malapit ito sa opisyal na kalsada, nakakatakot pa rin ang isang baliw sa gitna ng isang madilim na gabi ng ulan. Patuloy na tumawa ang lalaki, at pagkatapos ay muling umiyak. "Wala silang pakialam sa akin, wala silang pakialam sa akin. Hindi ko maalala kung sino ako." Puno ng kanyang mga iyak ang templo, na nagbigay ng awa kay Wang Lin. Tumingin siya sa baliw na lalaki at nagbuntong hininga. Ang panaginip na parang buhay bago magising. Ang buhay ay parang isang dula, pero sino ako? Ang pagnanasa ay buhay at ang paggising ay kamatayan, o ang panaginip ay namamatay at ang paggising ay buhay? Ang mga sandali ng pagsara at pagbukas ng mga mata ay mga sandali ng buhay at kamatayan, o marahil ito ay kapag hindi na kayang paghiwalayin ng tunay at peking buhay? Ang buhay na ito ay isang siklo ng muling pagkapanganak, at marahil ay isang siklo ng karma. Ngunit, kailan ako madyay gising? Bulong ni Wang Lin, at isang kalituhan ang sumak sa kanyang mga mata. Sa mga araw na ito, ang kanyang mga panaginip ay nagdulot ng pagkalito sa kanya. Habang iniisip ang nakaraang 7 araw, may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag. Habang nagbuntong hininga, inilabas ni Wang Lin ang pinatuyong pagkain mula sa kanyang backpack at tinitigan ng apoy sa harap niya. Pinakinggan niya ang ulan sa labas ng templo at nagsimulang tahimik na kumain ng pinatuyong pagkain. Dahan-daang bumagsak ang ulan mula sa kalangitan, tinatabunan ng bundok, ang lupa, at ang templo. Sa loob ng templo, sa tabi ng apoy, 2 kaluluwang mula sa panaginip na hindi tila kabilang sa mundong ito ang pumasok.
Ang isa ay nakatingin sa apoy at ang isa ay ngumunguya ng hita ng manok. Ang estatwa sa pagitan nilang dalawa ay may nakatagong ngiti, para bang tinitingnan sila ng dalawa. Kabanata 1594 Pagtanaw pabalik at ang pagkakaroon ng muling kapanganakan. Sa isang malabong kondisyon, tinitigan ni Wang Lin ang apoy, ngunit siya ay naputol ng tunog ng paglunok ng laway. Tumingin siya sa paligid at nakita ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay na hindi kalayuan sa kanya, tinitingnan ang pinatuyong pagkain na hawak nito. Patuloy na nilalaro ng kalalakihan ng kanyang labi at ipinakita ang isang malungkot na ekspresyon. Habang tinitingnan ng kalalakihan, ngumiti si Wang Lin. Sa sandaling ito, hindi niya naramdaman na ang kalalakihan ay isang estranghero, bagkus ay isang pakiramdam ng awa lamang. Narito. Kumuha si Wang Lin ng pinatuyong pagkain mula sa kanyang backpack na gawa sa kawayan at inabot ito sa kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay. Laking gulat ng kalalakihan at pagkatapos lunukan ng kanyang laway, nagmadali siyang lumapit. Hinawakan niya ang pinatuyong pagkain at agad na nilunok ito sa loob ng 2 kagat. Masarap, masarap. Hindi pa ako kumain ng ilang araw, ha? Bakit ko tinatawag ang sarili ko na Harry? Natigil ang kalalakihan saglit at nilingon ang kanyang ulo. Hindi na ito inisip at tiningnan si Wang Lin ng may awa. Kumuha si Wang Lin ng ilang piraso pang pinatuyong pagkain at iniabot ito sa kalalakihan. Maingat niyang tinanong, anong pangalan mo? Bakit ka nandito? Nasaan ang pamilya mo? Ibinigay ng kalalakihan ng isang hindi masasabing dahilan. Habang patuloy nilang nakikilala ang isa't isa, lalo pang lumakas ang pakiramdam na parabang may mga ugnayang matagal nang naganap sa pagitan nila. May isang pakiramdam ng pagkakaroon ng utang na loob sa kanyang puso. Kinuha ng kalalakihan ng pinatuyong pagkain at malapit ng kumain. Napagod siya sa sinabi ni Wang Lin at nagsimulang umiyak habang tinitingnan ng pinatuyong pagkain na hawak nito. Huwag mo akong tanungin kung anong pangalan ko, nang magising ako, nasa bundok ako. Hindi ko maalala ang kahit ano, liwanag na ginto, natatandaan kong magising na napapaligiran ng gintong liwanag at maraming tao na sinusubukan akong habulin. Ngunit hindi nila ako matatagpuan. Umiiyak ang kalalakihan at ang kanyang boses ay naging malabo. Lalong naging banayad ang tingin ni Wang Lin. Nakita niyang nilulunok ng kalalakihan ng pinatuyong pagkain, na wala ng gaanong natira, sa loob ng ilang kagat, at napailing siya at ngumiti. Kinuha niya ang kanyang bote ng tubig at iniabot ito sa baliw na lalaki. Uminom ng ilang malalaking lagok ang kalalakihan, pagkatapos ay nag-burp. Tinitingnan si Wang Lin na may ngiti at iniabot ang hita ng manok na hawak nito. Narito, hindi na masarap ang hita ng manok na ito. Ngumiti si Wang Lin at kinuha ang hita ng manok. Hindi niya ito kinain kundi balot ito at inilagay sa kanyang backpack. Lalong lumakas ang ulan sa labas ng templo, kasabay ng lumaragas ang kulog at kumikislap na kidlat. Patuloy na dumaragandong ang pintuan ng templo sa hangin at paminsan-minsan ay bumangga sa pader. Maliban sa ingay ng kahoy na kumikiskas, naririnig na rin ang tunog ng pintuan na bumabangga sa pader. Ang buong mundo ay naging madilim, tanging ang apoy sa templo ang nagbigay liwanag. Isang mahina ngunit maliwanag na liwanag sa gitna ng madilim na mundong iyon. Si Wang Lin at ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay ay nakaupo sa tabi ng apoy. Unti-unting naramdaman nila ang init sa kanilang mga basang damit. Tinitigan ni Wang Lin ang apoy at marahang nagsabi, baka mas mabuti nang hindi mo malaman kung sino ka. Minsan kahit alam mong ikaw ay ikaw, hindi mo maiwasang isipin na ikaw ay nasa panaginip ng iba. Madalas akong mangarap nitong mga nakaraang araw, at ang panaginip na iyon ay tila totoo, hindi ko na kayang paghiwalayin ito sa realidad. Uminom ng isang lagok ng tubig ang kalalakihan at nagbulong habang nililinggan ang kanyang ulo. Sino nagsabi nun? Subukan mong isipin kung gaano kasakit hindi mo alam kung sino ka. Kung ako lang, hindi ko pakialam kung panaginip lang, basta't masaya ako. Basta't masaya ako, ayos lang. Sumikip ang mga mata ni Wang Lin. Ang mga salita ng kalalakihan ay tumama sa kanya. Basta't masaya ako, ayos lang, ang pangarap ko ay pumasa sa Imperial Exam para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking mga magulang at hindi kami maliitin ng aming mga kamag-anak. Mahabang binago ni Wang Lin ang kanyang pag-iisip at tumanggo. Tumangala si Wang Lin. Naglagay siya ng mas maraming tuyo na sanga sa apoy at nagtanong, ano ka? Ano ang mga pangarap mo? Nakapagyan ang kalalakihan at tila inaantok. Nang marinig ang tanong ni Wang Lin, bigla siyang naging masigla at nagsimulang magsalita ng masigla. Ako. Marami akong pangarap. Gusto kong magkaroon ng maraming spirit stone. Gusto kong magkaroon ng maraming pilak. Gusto kong magkaroon ng maraming masarap na pagkain. Habang nagsasalita siya, nilunok niya ito. Ano ang spirit stone? Nagulat si Wang Lin. Spirit stone. Sinabi ko spirit stone, pero ano nga ba ang spirit stone? Nagulat din ang kalalakihan. Kinuskos niya ang kanyang ulo at tinitingnan si Wang Lin. Tahimik na nag-isip si Wang Lin saglit at pagkatapos ay ngumiti. Hindi na siya nagtanong at nagsimulang makipag-usap sa baliw na kalalakihan.
Ang dalawa ay tila walang katapusang pag-uusap. Ang baliw na kalalakihan ay nauna ng inaantok, ngunit habang siya ay nagsasalita, lalo siyang naging masigla. Hindi niya alam kung bakit, ngunit si Wang Lin ay nagbigay sa kanya ng isang mainit na pakiramdam, na para bang isang kamag-anak. Ang hangin sa labas ay humuhulagpos at paminsan-minsan ay hamihip sa templo, na nagdudulot ng kislap ng apoy. Magdudulot din ito ng malamig na hangin, ngunit hindi na nila ito naramdaman. Maging ang nakatagong ngiti mula sa estatwa sa likod nila ay dahan-daang lumambot. Ang pakiramdam ng init ay pumasok sa templo at nagpatibay ng pag-aalaga. Makalipas ang gabi, ngunit hindi lamang hindi huminto ang ulan, kundi humigpit pa. Ang apoy sa harap ni Wang Lin ay dahan-daang hamina dahil hindi siya nagdagdag ng mga tuyo na sanga, kaya't mukhang malapit na itong maubos. Magbibigay ako ng isang lihim. Hindi ko ito nasabi kaninuman, sabi ng kalalakihan ng lihim kay Wang Lin. Tumingin si Wang Lin sa kanya at tumanggaw ng may ngiti. Nagpakita siya ng interes. Ipinakita ng kalalakihan ng kanyang kanang kamay kay Wang Lin. Tingnan mo dito. Ano ang nakikita mo? Itinuturo ng kalalakihan ng kanyang kanang palso at nagmukhang masyadong proud. Ngunit, maliban sa pagiging marumi, wala namang makikita doon. Tiningnan ni Wang Lin ito ng ilang saglit at nag-iling ng ulo. Hindi mo ba makita? Imposible, sandali at maghugas ako. Mabilis na tumakbo ang kalalakihan papunta sa isang tubig sa templo at tiningnan ang kanyang kanang braso. Pagkatapos ay bumalik siya kay Wang Lin, itinaas muli ang kanyang kanang kamay at nagbulong ng lihim, nakikita mo na ba? Naguguluhan ang mukha ni Wang Lin at muling nag-iling ng ulo. Wala talaga siyang nakitang anuman. Nagalit ang kalalakihan at sumigaw kay Wang Lin. Tingnan mong mabuti, palakihin mo ang mata mo at tingnan. Hindi, paano hindi mo makita? Sinungaling ka, kitang-kita mo ito. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang noo at kinuha ang kanang kamay ng kalalakihan at inilagay sa kanyang mga mata. Matapos magmasid ng saglit, ngumiti siya at tumanggo, nakikita ko ito, nakikita ko talaga. Hehe, magaling ako, di ba? Hahanapin ko siya. Dapat kilala niya ako. Umupo ang kalalakihan sa gilid at tinitingnan ang kanyang braso. Dahan-dahan siyang nagmuni-muni. Kailangan ko siyang hanapin. May pakiramdam akong ipinangako niya na aalagaan ako. Ipinangako niya na dadalhin niya ako maglaro, ngunit iniwan niya ako, wala nang iba pang aalaga sa akin. Ako na lang ang natira, kailangan ko siyang hanapin. Kailangan ko siyang hanapin. Habang nagmumuni, ang kanyang ekspresyon ay kumupas at nagbaluktot siya habang tinitingnan ang kanyang braso. Ang kanyang boses ay hamina hanggang sa siya ay nakatulog. Si Wang Lin ay nagbuntong hininga at tumayo upang kumuha ng makapal na tela. Hindi alintana kung marumi ang kalalakihan, inilagay ni Wang Lin ang tela sa kanya. Mukhang nabahala ang kalalakihan at kinuha ang tela at tumalikod bago muling natulog. Ang kanyang kanang braso ay nakaharap kay Wang Lin. Naupo si Wang Lin sa tabi ng apoy at pinagmamasdan ng humihinang apoy. Tahimik na nag-isip sa tahimik na templo habang patuloy na bumabagsak ang ulan sa labas. Ang kanyang puso ay hindi na malabo. Ang mga panaginip ay mga panaginip lamang, walang magbabago. Kahit na ito ay isang panaginip lamang, patuloy siyang magiging masaya, magpapatuloy siya sa paglalakad ng may determinasyon. Sabihin na lang natin ang panaginip ay ang aking ibang buhay. Bagamat maganda at kahanga-hanga ang buhay na iyon, ang kalungkutan at pag-iisa mula sa panaginip ay nagpapakirot sa puso, parang nakatagpo si Wang Lin ng kasagutan sa ilang mga bagay. Sa sandaling iyon, ang apoy ay nanghina at tuluyang nawala. Ang usok ay tumaas at muling pinalubog ang templo sa dilim. Samaan daw si Wang Lin sa haligi at nagpa siya ng matulog habang ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay ay humihilik. Pagkatapos niyang isara ang kanyang mga mata, bigla siyang napatingin at tumingin kay Wang Lin. Ngayon, ang templo ay madilim, at may isang mahina, gintong liwanag mula sa kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay. Ang liwanag na ito ay mula sa kanyang palso, kung saan may isang bahagyang marka ng palad. Parang isang hindi nakikitang kamay ang humawak sa kanang palso ng baliw at iniwan ang marka na ito. Habang tinitingnan ang marka, isang pamilyar na pakiramdam ang dumating sa puso ni Wang Lin. Nagtaka siya ng matagal at tinitingnan ang kanyang kamay. Ngunit ang marka ng palad ay malabo, kaya't hindi niya makilala. Nagtaka si Wang Lin at nag-iling ng ulo. Bumagsak ang ulan buong magdamag at hindi tumigil hanggang sumikat ang araw. Ang amoy ng lupa ay pumapalibot sa mundo at pumasok sa templo. Isang gabi, walang panaginip. Bumangon si Wang Lin at ini-stretch ang kanyang katawan. Tinitingnan ang kalangitan sa labas ng templo, ini-stretch ang kanyang katawan. Tinitingnan niya ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay na patuloy pa ring humihilig. Ang kanang braso ng kalalakihan ay bumalik sa normal. Hindi na makikita ang gintong marka ng palad. Itago ang alinlangan sa kaibuturan ng kanyang puso, inayos ni Wang Lin ang kanyang mga damit at nagbihis ng malinis na kasuotan. Pagkatapos, itinulak niya ng ilang beses ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay.
Nang makita niyang magising ang kalalakihan, ipinatong niya ang kanyang mga kamay at ngumiti. Ang pagkikita natin kagabi ay maaaring ituring na tadhana. Ako si Wang Lin. Kailangan ko pa rin kumuha ng Imperial Exam, kung maaari. Nang nagsasalita si Wang Lin, huminto siya. Ang baliw ay nakayuko at mukhang malungkot. Matapos mag-isip ng saglit, inilagay ni Wang Lin ang isang araw na pinatuyong pagkain at inabot ang natitira. Inilagay ito sa harap ng kalalakihan at marahang sinabi, kailangan ko nang umalis, tiyak na matutuntun mo siya, tiyak. Parang may naramdaman siyang pag-aalangan. Tiningnan niya ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay bago huminga ng malalim at lumabas ng templo. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng pinto, narinig niya ang sigaw ng baliw. Iniwan nila ako. Umalis siya, at umalis ka rin. Wala nang nagmamalasakit sa akin. Huminto ang mga yapot ni Wang Lin at tinitingnan ang kalangitan sa labas. Pagkalipas ng ilang sandali, laming siya at tiningnan ang umiiyak na kalalakihang nasa loob ng templo. Malumanay niyang sinabi, ako, mamimiss ko ang aking bookboy. Medyo matanda ka na, pero hindi siguro magiging problema. Sa oras na iyon, hindi alam ni Wang Lin na ang kanyang sinabi ay parang isang siklo ng muling kapanganakan. Nang una niyang makita ang baliw, may pakiramdam siyang parang nakita na niya ito noon. Nangyari ito sa Human Trials sa Fallen Land, kung saan nakita niya ang isa pang bersyon ng kanyang sarili at ang katulong na parang libro boy. Hawak ng taong iyon ang alak at patuloy na nag-aalala tungkol sa perang pang-alak. Kabanata 1595 Karma ng Sekta ng Pagpapino ng Kaluluwa. Sa mga oras na ito, maraming mga iskolar mula sa mga baryo, bayan, at lungsod sa buong bansa ng Zhao ang papunta sa kabisera para sa pagsusulit sa imperyo. Sila ay mag-isa, tulad ni Wang Lin, o magkakasama sa mga grupong 3 hanggang 5, papunta sa 49 na kabisera ng mga lalawigan. Tanging matapos makapasa sa pagsusulit na ito, maaari silang pumunta sa lungsod ng Su upang kumuha ng ikalawang pagsusulit. Ang lungsod ng Su ay naging sikat dahil sa isang tao. Ang pangalan niya ay Su Dao, ang pangunahing iskolar ng bansa ng Zhao. Ang kanyang pag-iral ay nagdulot sa lungsod ng Su upang maging kabisera ng mga iskolar sa bansa ng Zhao. Ang tao na magiging pinakamatanyag sa pagsusulit sa lungsod ng Su ay tatawaging Chosen Su. Ang lahat ng mga Chosen Su ay pupunta sa kabisera ng Zhao, kung saan maaari silang magtagumpay o tahimik na umalis. Si Wang Lin ay naglalakad sa kalsada, dala ang mga inaasahan mula sa kanyang mga magulang at ang kanyang sariling pananaw sa hinaharap. Sa likod niya ay ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay, ngayon ay nakasuot ng bagong damit. May dala siyang bag na kawayan at umaawit ng isang awit na narinig niya sa isang hindi kilalang lugar. Mukhang komportable siya. Ang langit ay kulay abong-abo, ngunit walang ulan. Gayunpaman, ang mga bakas ng tubig sa pangunahing kalsada ay nagbigay ng malamig na aura. Ang lupa at tubig ay parang nagsanib, kaya't ang daan ay naging mad-ulush. Sa normal na kalagayan, tatagal lamang ng bahagyang higit sa kalahating araw para makarating sa lungsod, ngunit hindi nakita ni Wang Lin at ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay ang lungsod hanggang sa dapit hapon. Ang araw ay naglabas ng mga puting sinag ng liwanag na dumaan sa mga ulap at damapo sa lungsod. Sa isang sulyap, parang isang daan na humahantong sa katapusan. Sa wakas, nandito na. Malalim na huminga si Wang Lin at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Sa kanilang paglalakbay, nakaranas sila ng maraming bagay. Pagsusuri ng nakaraan, natagpuan niyang napaka-estranghero ng mga nangyari. Big Fortune, ang lungsod ay nasa harapan natin. Magtatagal tayo doon ng ilang panahon. Nakangiti si Wang Lin at tiningnan ang kanyang bookboy sa likod niya. Hindi ko gusto ang pangalang iyan. Ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay ay umiling ng ulo na may malungkot na ekspresyon. Sa tingin ko maganda ang pangalan na iyon, okay na iyon. Tumawa si Wang Lin at pinangunahan si Big Fortune papunta sa pintuan ng lungsod. Pagkatapos ilabas ang token na nakuha niya mula sa baryo, pinayagan sila ng mga sundalo na pumasok. Bagaman dapit hapon na buhay pa ang lungsod. Maraming tao sa kalsada, mga iskolar mula sa iba't ibang dako ng bansa na dumating para sa pagsusulit. Medyo nahuli si Wang Lin, kaya't sila ni Big Fortune ay hindi nakakita ng mga bakanteng kwarto kahit na naghanap sila sa 4 o 5 ins. Habang tinitingnan ng kalangitan na lalong dumidilim, naging balisa si Wang Lin. Buti na lang at ang huling inn na pinuntahan nila ay may isang bakanteng kwarto. Bagamat medyo mataas ang presyo, nagsimula ng magkulog ang kalangitan. Ang ulan na tumigil ay muling nagpakita ng mga palatandaan ng pagbabalik. Pinagkagat ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin at ipinagawa kay Big Fortune na kunin ang pilak. Inilabas ni Big Fortune ang pilak na hawak-hawak niya para kay Wang Lin. Tinutukso siya ng sakit sa puso habang inilalabas ang kaunti at iniiwasang ibigay ito habang nagmumurmurong mag-isa. Walang gaanong pilak. Ang sakit sa puso. Para bang naranasan ko na ito at alam kung mahalaga ang pilak. Habang nagmumurmurmo, tiningnan sila ng may pang-iinsulto ng tagaluto.
Matapos ng isang tamlay, dinala sila sa kwarto ng bisita. Nakarating na siya sa mga eskolar tulad ni Wang Lin. Ang iba ay maluhong, samantalang ang iba naman ay tulad ni Wang Lin na kapos. Si Wang Lin ay may simpleng personalidad. Bagamat napansin ang ekspresyon ng tagaluto, hindi niya ito masyadong inisip. Hindi malaki ang kwarto, pero akmas sa dalawa. Ngunit may isang amoy ng amag na sumangga mula sa kwarto nang buksan ang pinto, kaya't si Wang Lin ay napakunot ang noo. Ang ganitong amoy ay hindi maiiwasan sa ganitong panahon, maliban na lamang kung ito ay isang magandang inn. Matapos kumain ng ilang simpleng pagkain, nahiga si Wang Lin sa kama gamit ang kanyang tela at tinitigan ng oil lamp sa lamesa. Narinig niya ang malakas na hilik ni Big Fortune. Ang kutson ay nagbigay ng pakiramdam ng kahalumigmigan, at hindi komportable matulog dito. Matapos magpalit-palit ng posisyon, hindi pa rin siya makatulog, kaya't tumayo siya at bumanat ng isang malalim na hinga. Patuloy ang hilik ni Big Fortune habang si Wang Lin ay umupo sa lamesa. Kinuha niya ang isang libro at nagsimulang magbasa gamit ang ilaw ng lamp sa lamesa. Habang binabasa niya, kumulog ang kalangitan at kumidlat. Ang kulog na ito ay matindi. Hindi ito nawawala at nagpatuloy sa matagal na panahon. Ang tuloy-tuloy na mga kulog ay gumising sa marami sa mga tao sa lungsod. Ang hangin ay humigpit pa, parang binukas ang langit sa itaas ng lungsod. Ang hangin na hindi matitinag ay hamampas sa lupa. Malalaking buhaghag na buhangin ang itinapon sa hangin at ang ulan ay patuloy na tumatama sa bintana ng bawat bahay. May mga tunog na parang pagputok mula sa bintana sa kwarto ni Wang Lin, parang susubok ang hangin na buksan ito. Hindi nakapag-focus si Wang Lin sa pagbabasa. Napakunot ang kanyang noo at tinignan ng bintana. Sa oras na ito, bigla itong itinulak ng malakas na hangin. Ang dalawang shutters ay nagsimulang sumabog at hamampas sa frame nito. Ang hangin at tubig ay dumaan sa bintana. Namatay ang apoy sa lamesa at ang kwarto ay dumilim. Ang buhok ni Wang Lin ay tinangay ng hangin at pati ang kanyang mga damit ay damaloy sa hangin. Habang ang ulan at hangin ay umabot sa loob ng kwarto, pati ang libro ni Wang Lin ay muntik ng maglayas. Nako! Sigaw ni Wang Lin at agad na tumayo. Humarap siya sa hangin at lumapit sa bintana para isara ito. Nang malapit na siya, ang malalakas na kulog ay kumulog. Parang ang tunog na ito ay galing mismo sa bintana, na nagpasabog ng isip ni Wang Lin. Sa sandaling ito, isang kidlat ang kumidlat sa harap ni Wang Lin. Ang isang maliwanag na liwanag ay bumangon at nilamon ang buong lungsod sa dilim. Sa oras na ito, nakita ni Wang Lin ang isang bahagi ng lungsod sa madilim na gabi. Nang makita ito, siya ay nagulat. Nakita niya ang puting ibon na nakita niya sa kanyang panaginip sa daan papunta rito. Ang puting ibon ay umiikot sa hangin at kidlat. Parang napansin ng puting ibon ang mata ni Wang Lin. Tumingin ito kay Wang Lin. Nang mga oras na iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kulog ay lalong lumakas at ang kidlat ay patuloy na kumidlat. Habang ang langit ay kumikislap sa liwanag ng kidlat, ang isipan ni Wang Lin ay kumulog. Tumigil siya at naramdaman na parang ang mga alalahanin ay dahan-daw ang nag-iipon sa kanyang isipan. Ang mga ito ay naging isang malabong tinig. Ang tinig ay puno ng pagkalito at narinig na parang isang sinaunang boses. Umapaw ito sa kanyang isipan. Karma. Ano ang karma? Karma, ano ito? Ang hangin ay hamampas sa bintana at patuloy na tumama sa katawan ni Wang Lin. Tumayo siya sa harap ng bintana at pinayagan ng hangin na hampasin siya, ang ulan na bumagsak, ang kulog na kumulog, at ang kidlat na kumidlat. Sa kanyang mga mata, ang lahat sa mundo maliban sa puting ibon ay naglaho. Ang ibon ay pinaputok ang mga pakpak at naging isang sinag ng liwanag na tumama kay Wang Lin. Dumating ito sa isang saglit at damapo sa bintana. Ipinikit nito ang pakpak at tahimik na tiningnan si Wang Lin. Tinitigan ni Wang Lin ito ng matagal. Nagbulong si Wang Lin, ikaw ba ang kumakausap sa akin? Karma, ano ito? Ang pagkalito ay sumit sa mga mata ni Wang Lin. Tiningnan siya ng ibon ng may malalim na pagtingin bago ito lumipad palayo sa bintana. Umikot ito ng ilang beses sa langit bago humiyaw at naglaho sa madilim na mga ulap. Bagamat umalis na ito, ang kulog sa langit ay patuloy na kumulo. Habang ang mga kulog ay naging mas malakas, parang nakagambala ito sa mga iniisip ni Wang Lin. Hindi niya namalayang siya ay napakunot ang kanyang noo at itinuro ang labas gamit ang daliri. Sa puntong iyon, kumidlat ang kidlat sa kanyang kanang mata. Habang ang marka ay kumislap, huminto ang kulog sa langit. Para bang may kalooban na nagpatigil sa kulog. Para bang ang kaloobang iyon ay hari ng kulog at maaaring kontrolin ng walang katapusang kulog. Kung nais nitong huminto ang kulog, kailangan nitong huminto. Pati ang walang katapusang kidlat ay parang nawala sa isang turo ng kanyang daliri. Pati ang hangin ay bumagsak sa harap ng daliri at itinutulak pabalik. Kasama nito, umalis din ang ulan. Ang ulan ay parang may kaluluwa at natatakot. Sa isang kisap mata, tumigil ang ulan. Ang tumigil lamang ay ang ulan sa ibabaw ng lungsod.
Sa ilalim ng kapangyarihan ng kalooban na parang hari ng kulog, ang buong bansa ng Zhao ay tumigil sa ulan. Ang kulog ay bumagsak, ang kidlat ay nagwasak, at ang mga madilim na ulap ay nawala. May mga cultivator na lumilipad sa langit ng Zhao, kabilang sina Wang Zuo, Xu Fei, Zhou Rui, at ang kanilang mga kasama. Sila ay lumilipad sa ulan ngunit nagulat at natakot sa sandaling ito. Sa harap nila ay isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay lumingon, at walang katapusang pagkabigla ang bumalot sa kanyang mga mata. Ang aura na ito. Diyos ko, anong uri ng antas ng pagsasanay ito? Sa kabilang dako ng Zhao, dalawang sinag ng liwanag ang sumak ng ang madilim na ulap ay nagkabasag, ipinapakita ang isang lalaki at isang babae. Ang babae ay si Liu Mei. Ang kanyang mukha ay mapatla at siya ay lumingon na may kalituhan sa kanyang mga mata. Ang ekspresyon ng lalaking katabi niya ay malaki ang pagbabago at muntik ng sumigaw. Gayon din sa bansa ng Zhao, sa lungsod ng Teng, ang matandang monster ng nascent soul ng pamilya Teng, si Teng Huayuan, ay nag-eehersisyo. Sa mga oras na ito, binuksan niya ang kanyang mga mata nang maramdaman ng isang nakakagimbal na bagay. Sa tuktok ng Hengyu sect, may isang matandang lalaki na nakasuot ng dilaw na robe na nakatingin sa langit at nakakunot ang noo. Siya si Huang Long, ngunit sa oras na ito, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Patuloy niyang binubuo ang mga cells hanggang sa mag-vibrate at damaloy ang dugo mula sa kanyang mga kuko. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng kakaibang kulay, na parabang hindi siya makapaniwala. Paano ito posible? Sa isang lugar na malayo sa planetang Suzaku, may isang malakas na sekta. Ang sekta na ito ay malakas sapat upang magwalas sa lahat ng mga bansa ng rank 5. Ang sekta ay puno ng mga kaluluwa, at ang mga alulong ng mga multo ay umuukit. Mula sa malayo, ito ay parang isang higanting bandila. May isang tao na nakaupo sa langit na puno ng kaluluwa. Siya ay isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay, at siya ang nakatatandang kapatid ni Dun Tian. Hindi ko ito mahanap. Ang matandang lalaking ito ay nagsaliksik ng 37 beses at hindi pa rin nagtagumpay. Baka nga ang sekta ng soul refining ay wala ng pag-asa. Kabanata 1596 Epekto ng karma ng sekta ng pagpapino ng kaluluwa. Maari bang wala ng pagkakataon ng sekta ng pagpapino ng kaluluwa na muling umangat, wala ng pagkakataon na magpatuloy? Parang nawala ng ulirat ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay at nagsimulang tumawa. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon at tumingin siya sa malayo. Pinilipit ang kanyang mga mata at bumuo ng isang seal gamit ang mga kamay. Nagsimula siyang magdiwina ng walang tigil. Ito. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Nagpalabas siya ng malalaking halaga ng buhay na lakas at nagdiwina ng 9 na beses, ngunit ang resulta ng lahat ng 9 na beses ay pareho. Ito ay isang hindi kapanipaniwala at kahit na absurdong resulta para sa kanya. Habang nag-iisip, ang katawan ng lalaki ay kumislap at bigla siyang nawala ng walang bakas. Gumamit siya ng teleportation at dumaan patungong bansa ng Zhao. Sa isang lungsod sa loob ng Zhao, ang mundo ay naging mapayapa. Sa pangalawang palapag ng isang inn, si Wang Lin ay nakatayo sa harap ng bintana at ang kanyang mga bulong ay umuukit sa hangin. Karma, ano ito? Karma. Dahan-daang lumipas ang gabi. Hindi na mamalayan ni Wang Lin na bumalik siya sa mesa at nakatitig sa kandilang naupos, na parang nawawala sa kanyang mga saloobin. Ang tinig na iyon ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan hanggang sa napalitan nito ang lahat ng iniisip niya. Nakalimutan niyang isara ang bintana. Wala ng hangin o ulan. Ang araw ay sumikat at ang liwanag ay tumama sa lupa. Ang mga tao na nagising ay nagulat nang makita nilang ang madilim na mga ulap na sumasaklaw sa kanila ng higit sa kalahating buwan ay nawala na. Ang maliwanag na langit ay walang ulap na abot tanaw. Ang liwanag ng araw ay banayad na tumama sa kanilang mga katawan at nagbigay ng sigla sa mga tao. Parang dumating ng maaga ang taginit ngayong taon. Parang umalis ng maaga ang panahon ng ulan. Nagising din si Big Fortune. Hinaplos niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kalangitan mula sa bintana. Agad siyang ngumiti, itinuro ang bintana ng mayabang, at nagsimulang magyak. Nanaginip ako kagabi. Sa isang turo ng aking daliri, tumigil ang kulog. Tingnan mo kung gaano ako kalakas. Mukhang hindi ako ordinaryo. Sayang nga lang. Ang mga saloobin ni Wang Lin ay nagtaglay ng lihim sa kanyang isipan nang magpakita ang araw. Hindi siya natulog buong gabi, ngunit hindi siya nakaramdam ng pagod. Gayunpaman, nakaramdam siya ng paminsan-minsan na sakit mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hinaplos niya ang kanyang noo at tiningnan si Big Fortune. Pagkatapos makita ang ngiti ni Big Fortune, siya rin ay natuwa. Malakas ka. Ang iyong panaginip ang nagdulot ng pagtigil ng bagyong kulog, tama. Si Big Fortune ay labis na tuwa at lalo pang naging mapagmalaki. Mabilis na lumipas ang panahon. 5 araw na lang at magsisimula na ang pagsusulit sa imperyo.
Lahat ng mga iskolar na dumating para magsulit ay naghihintay na lumipas ang 5 araw. Sa umaga ng ika-6 na araw, maliwanag pa rin ang araw at ang lahat ng mga iskolar ay nagmadali palabas mula sa iba't ibang ins patungo sa mga lugar ng pagsusulit. Sa mga 5 araw na iyon, pumunta si Wang Lin sa opisina upang isumite ang kanyang entry at hanapin ang kanyang exam location. Maliban doon, hindi siya umalis sa kanyang inn. Buong araw niyang ginugol ang kanyang oras sa pagbabasa. Siya ay labis na nerbyoso dahil kung siya ay makakapasok, magpapatuloy siya, ngunit kung mabaigaw siya, magsisimula siyang muli. Kailangan niyang bumalik sa baryo at maghintay ng ilang taon bago muling magsulit. Hindi nais ni Wang Lin na mabaigo, hindi niya kayang makita ang malungkot na ekspresyon ng kanyang mga magulang. Ayaw niyang magdulot ng pagkatalo at gawing tanga ang kanyang pamilya na tinatanggap ang mga huwad na mga pampatibay loob na tanawin sa kanila. Si Big Fortune naman ay nasakaw sa mga 5 araw na iyon. Siya ay masyadong aktibo at nakalabas na mag-isa habang si Wang Lin ay nag-aaral. Siya ay gumagala sa lungsod at sa paglipas ng panahon ay nakatagpo ng mga tao. Natutunan niyang maging mas matipid. Sa ika-6 na araw, naligo si Wang Lin at nagsindi ng insenso. Nagbihis siya ng puting kasuotan ng iskolar at naglabas ng buntong hininga ng ginhawa. Kinuha ang kanyang bag na kawayan at naglakad patungo sa lugar ng pagsusulit. Pupunta siya sa ikatlong lugar ng pagsusulit na nasa kanlurang bahagi ng lungsod. Ang kalye ay puno ng buhay at mga pwesto sa magkabilang gilid ng daan. Ang mga pwesto ay itinayo ng maaga upang makabili ng pagkain ng mga estudyanteng sumasali sa pagsusulit. Sa isang sulyap, makikita mong maraming iskolar ang nagmamadaling pumunta sa kanilang mga lugar ng pagsusulit. Sila ay nagmamadali, nag-aalala, o labis na nerbyoso. Kahit habang kumakain, madalas nilang nilulunok ang pagkain sa ilang kagat at mabilis na umaalis. Si Wang Lin ay kumuha ng ilang malalim na hininga at unti-unting pinakalma ang sarili. Matapos kumain ng ilang buwan, nakarating siya sa harap ng lugar ng pagsusulit kasama si Big Fortune. Maraming tao, ngunit wala ring ingay. Karamihan sa mga tao ay nakapikit ang mata, nagbabalik tanaw sa kanilang mga nabasa. 2 opisyal na nakasuot ng robe ay malamig na tumingin sa mga iskolar. Dahil sa kanila, nagkaroon ng seryosong atmosfera sa lugar. Si Wang Lin ay tahimik na tumayo at tiningnan ang lugar ng pagsusulit, unti-unti niyang nakalma ang sarili. Si Big Fortune ay tumingin ng marami sa paligid, ngunit habang tumitingin, lalo siyang nalungkot. Nakita niyang ang ibang mga book boys ay mas bata kaysa sa kanya. Sa paghahambing, siya ay tila hindi akma. Matapos mag-murmur, kumuha si Big Fortune ng ilang buwan at nagsimula siyang kumain. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating na ang pagsusulit. Parang narinig ang tunog ng kampana mula sa malayo at umabot sa buong lungsod. Isang mabigat na tunog. Pagkarinig ng tunog ng kampana, lahat ng mga iskolar ay nagbukas ng kanilang mga mata at nagseryoso ang kanilang mga ekspresyon. Agad na bumalik ang tensyon sa hangin. Isang opisyal ang pumikit at mahinang nagsabi, "Pumasok sa exam room. Kung may mga tala, itapon ninyo agad. Huwag magpakuha mamaya at mawalan ng karapatan." Pagkatapos pumasok ng mga iskolar sa exam room, lahat sila ay isinuri. Pagkatapos tiyakin na walang mga tala, pinayagan silang pumasok. Nang dumating ang turn ni Wang Lin, pareho lang. Matapos suriin ang kanyang bag na kawayan, pinayagan siyang pumasok. Nag-wave si Big Fortune kay Wang Lin at nagsimula ng magyak. Kahit na ang mga tao sa paligid ay napakunot ang noo at tinignan siya ng may pagmumura, hindi siya nag-alala. Ngumiti si Wang Lin at kumaway kay Big Fortune mula sa labas bago pumasok. Pagkatapos mahanap ang upuan na may pangalan niya, tahimik na naupo si Wang Lin at nagbigay pansin sa tagasuri ng pagsusulit. Nang umupo na ang lahat ng iskolar, ibinangon nila ang kanilang mga papel at nagsimulang mag-focus. Tanging nang ilabas ng tagasuri ang tinataka na papel ng pagsusulit, nagsimulang kumalat ang tunog ng pagsusulat sa buong silid. Tahimik na giniling ni Wang Lin ang tinta at tumingin sa walang lamang papel sa harap niya. Hindi siya agad nagsulat. Magtatagal ang pagsusulit ng buong araw, kaya't may sapat na oras upang mag-isip. Ang mga taong nagmumuni-muni, tulad ni Wang Lin, ay nakapagtipon ng kanilang mga saloobin at nagsimulang magsulat. Sa paglipas ng panahon, si Wang Lin na lang ang natirang nag-iisip. Ang paksa ng pagsusulit ay isang larawan. Ang larawan ay napakasimple. May bundok at isang punong nakatayo sa tuktok. Parang may hangin na nagpapaalon sa puno. May ilang mga sketch sa ilalim ng bundok. Parang may isang pamilya na nagbabantay sa bundok. Malinaw ang layunin ng larawan, ibig sabihin nito, ang kakayahan ay ang haligi. Alam ito ng lahat ng ibang iskolar, at ang mga sanaysay na kanilang isinulat ay umiikot sa ideyang ito. Ngunit nang makita ni Wang Lin ang larawan, muling dumating ang tinig mula 5 araw na nakalipas. Karma. Ano ito? Karma. Dahan-daang lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, dumating ang tanghali. Ang ilan ay tapos na sa pagsusulat. Itinaas nila ang kanilang mga papel at hinaipan ito upang matuyo ang tinta.
Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiyahan habang sila ay kamakaway-kaway at nagsimulang magmuni-muni. Si Wang Lin na lang ang tahimik na nakaupo doon na may kalituhan sa kanyang mga mata at hindi pa rin nagsusulat. Bihira ang ganitong sitwasyon, kaya't hindi nakaligtas sa atensyon ng mga taga-suri si Wang Lin. Dahan-daang nagsimulang umalis ang mga tao mula sa lugar ng pagsusulit. Ang ilan ay may mga ngiting tagumpay at ang ilan ay may malungkot na ekspresyon. Sila ay umalis mag-isa o kasama ang kanilang mga book boys. Nagsimulang lumubog ang araw at ang silid ng pagsusulit ay nagdilim. Hindi na masyadong marami ang oras, kalahating oras na lang. Tumayo ang huling iskolar maliban kay Wang Lin, huminga ng malalim, tiningnan si Wang Lin, at nang magtakang umiling, iniwan ang silid. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Huwag sayangin ang oras namin. Ang isang taga-suri ay nagkunot ng noo habang naglalakad papalapit kay Wang Lin at kumatok sa mesa. Hindi tiningnan ni Wang Lin ang taga-suri, ngunit ipinikit ang mga mata. Pagkatapos ng ilang saglit, binuksan niya ang kanyang mga mata, nagdagdag ng kaunting tubig sa tinta, kumislap ang kanyang mga mata, at nagsimulang magsulat ng mabilis sa papel. Ano ang karma? Nais kong magtayo ng isang bahay na gawa sa kahoy, ngunit ang bundok na ito ay walang kahoy, kaya nagtanim ako ng isang punong mag-isa. Sa pagsikat ng araw, anihin ko ang mga sanga. Sa tanghali, aanihin ko ang kahoy. At sa paglubog ng araw, aanihin ko ang mga ugat. Para bang nakalimutan na ni Wang Lin ang nangyayari sa paligid habang ang sinaunang tinig ay umaeko sa kanyang isipan. Puno ang kanyang isipan ng larawan habang isinusulat niya ang kanyang mga saloobin at mga tanong. Ha! Ang taga-suri na nakatayo sa tabi ni Wang Lin ay tiningnan ang papel at nagulat bago masusing tiningnan. Agad na napansin ng ibang mga taga-suri at nagsimulang lumapit upang tingnan. Ang ilan ay nagsimulang magtawanan sa unang sulyap at umalis. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga natirang taga-suri ay nagsimulang mag-iling at lumakad palayo. Ano ang karma? Ang pagtatanim ng puno ay sanhi ng karma at ang pag-aani ng kahoy ay epekto ng karma. Ang araw na naging bahay ito, naging bahagi na ng siklo ng karma. Ibinaba ni Wang Lin ang kanyang panulat at tiningnan itong mabuti. Ang kinang sa kanyang mga mata ay nawala at napalitan ng kalituhan. Bumantong hininga siya at ipinihit ang mga kamay sa huling matandang taga-suri. Pagkatapos ay nilinis niya ang mga gamit at umalis sa lugar ng pagsusulit. Pagkatapos niyang umalis, pinulot ng matandang taga-suri ang papel ni Wang Lin at masusing binasa ito muli. Para bang pumasok siya sa isang trance at nakamtan ng isang uri ng kaliwanagan. Naalala niya ang pangalan ni Wang Lin sa papel. Ang ganitong uri ng pangunawa sa karma ay maaari bang manggaling sa isang kabataan. Maaaring hindi siya maging haligi ng mga korte, ngunit tiyak na magiging isang dakilang iskolar siya. Ang matandang taga-suri ay nagmuni-muni ng matagal bago bilugan ang pangalan ni Wang Lin. Lumabas si Wang Lin mula sa lugar ng pagsusulit. Nakita niya si Big Fortune na naghihintay buong araw at nakatulog habang nakasandal sa isang puno. Ngumiti siya at malapit nang gisingin siya nang biglang dumilim ang mundo. Para bang may sumigaw na isang kaluluwang hindi makatawid, at ang dilim ay bumalat kay Wang Lin at kay Big Fortune. Tila pinalayo sila mula sa natitirang bahagi ng lungsod. Isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay na nakasuot ng itim na kasuotan ang lumabas mula sa itim na hangin. Isang malamig na aura ang pumuno sa kanyang katawan habang tinitingnan niya si Wang Lin. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan, kailangan mo lang sagutin ang isang tanong. Siya ay ang nakatatandang kapatid ni Dun Tian mula sa sekta ng pagpapino ng kaluluwa. Halos lahat ng mga iskolar sa bansang ito ay natagpuan niya, at tinanong silang lahat ng parehong tanong. Pagkatapos ay binura niya ang kanilang mga alaala ng may pagkadismaya at naghanap ng susunod na tao. Kabanata 1597 ang isang linya mula sa daang taon na nakalipas. Noong si Wang Lin ay hindi sinasadyang pinasabog ang bagyo, naramdaman ito ng nakatatandang kapatid ni Dun Tian. Pagkatapos, gumugol siya ng malaking halaga ng lakas ng buhay upang magsagawa ng siyam na divinasyon. Ang layunin niya ay hanapin ang hinaharap ng sekta ng pagpapino ng kaluluwa. Nais niyang maghanap ng landas para sa kaligtasan ng sekta ng pagpapino ng kaluluwa. Ang siyam na divinasyon ay nagbigay sa kanya ng isang napaka-hindi kapani-paniwalang conclusion. Hindi siya naniwala noong una, ngunit pagkatapos ng siyam na beses na parehas na resulta, kinailangan niyang maniwala. Lahat ng divinasyon ay tumutok sa bansang Zhao. Tinukoy nila ang isang partikular na bansa at isang iskolar sa loob ng nasabing bansa. Dahil dito, dumating siya na may mataas na inaasahan at may pakiramdam ng kabaliwan. Pagdating sa bansang ito, naglaan siya ng ilang araw upang tanungin ang halos bawat iskolar, ngunit hindi siya nakakuha ng sapat na sagot. Ang mga iskolar na ito ay mga mortal. Paano nila masasagot ang tanong na ito? Sa antas ng pagpapalago ng kalakasan ng kaluluwa ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay, kalimutan mo na ang bansang Zhao, siya ay itinuturing na napakalakas sa buong planeta. Pagbabago ng kaluluwa, isang hakbang na lang mula sa pag-akyat.
Itinaas ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay ang mga manggas at ang itim na hangin ay umatungal. Walang katapusang mga kaluluwa ang umatungal sa loob nito, pinalibutan si Wang Lin at si Big Fortune. Nagdulot ito ng paghihiwalay ng lugar na ito mula sa mundo at naging malabo. Si Big Fortune ay natutulog pa rin. Ang kanyang mga hilik ay umabot at tila hindi naaangkop. Lumingon si Wang Lin at tiningnan ang kalalakihang lumabas mula sa madilim na mundo. Ang taong ito ay isang immortal, naunawaan ni Wang Lin ito, ngunit hindi siya natatakot kahit kaunti. Nakita niyang kahit mukhang malakas ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay, siya pala ay labis na mahina. Hindi naintindihan ni Wang Lin kung bakit. Parang mula nang lumitaw ang tinig na iyon sa kanyang isipan noong gabing maulan, may kakaibang pagbabago na nangyari sa kanyang katawan. Ang pagbabago na ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, at ito ay naging mas malinaw agad pagkatapos niyang matapos ang pagsusulat ng sagot sa pagsusulit. Tahimik niyang tiningnan ang kalalakihang lumalapit at dahan-daang nagsabi. Sabihin mo. Nagulat ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay. Tumayo siya ng ilang talampakan mula kay Wang Lin at maingat na tinignan si Wang Lin. Sa kanyang mga mata, si Wang Lin ay isang ordinaryong tao, isang tunay na mortal at hindi isang nag-aaral ng kaluluwa. Ngunit, ang kalmado ni Wang Lin ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay. Lahat ng mga iskolar na kanyang nakatagpo ay nawalan ng lakas ng loob sa kanyang harapan. Ang takot at sindik na naramdaman nila ay nangangailangan pa ng isang spell upang pakalmihin sila bago sila makapagsalita. Si Wang Lin ang kauna-unahang tao na kanyang nakatagpo na ganito ang katahimikan. Hindi na ito matatawag na kalmado. Sa nakita ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay, parang hindi alintana ni Wang Lin ang presensya niya. Parang hindi niya iniisip si Wang Lin bilang isang immortal kundi bilang isang mortal. Kailangan ding sabihin na sa antas ng pagpapalago ng kaluluwa ng kalalakihang ito, kahit ang mga mortal na emperador ay kinakailangang manginig sa takot at tretuhin siya na parang isang ninuno. Ang hindi nakikitang presyon sa paligid niya ay hindi kaya ng mga mortal na tiisin. Kahit ang mga nag-aaral ng kaluluwa ay mapapapreso sa takot. Ang kalalakihang ito ay nakatagpo lamang ng ganitong uri ng bagay ng 2 beses sa buong buhay niya. Ang mga mortal na nakatagpo niya na ganito kalmado ay ang mga pinakamagagaling na iskolar sa planeta ng Suzaku. Ang mga dakilang iskolar na ito ay nakakaintindi ng langit at nakakakita ng buong mundo. Sila ay may makapangyarihang aura at hindi natatakot sa mga kaluluwa o sa mga supernatural. Bagamat kahit ang isang chi condensation na nag-aaral ng kaluluwa ay kayang patumbahin sila, mas nararamdaman nila ang aura ng isang nag-aaral ng kaluluwa sa mga iskolar. Kung ang isang tao tulad nito ay magpapalago, siya ay magiging likas na. Si Wang Lin ang ikatlong tao na nagbigay sa kanya ng ganitong pakiramdam. Matapos mag-isip sandali, itinaas ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay ang kanyang mga kamay kay Wang Lin. Ang matandang ito ay ang pangulo ng sekta ng pagpapino ng kaluluwa, si Nayan Tian. Isang linya upang basahin ang langit. Ang salitang Nayan ay sumasaklaw sa lahat. Magandang pangalan. Ngumiti si Wang Lin at inialay ang mga kamay kay Nayan Tian. Ang aura ng isang dakilang iskolar ay naging mas malakas sa kanyang katawan. Dahan-daang umatras ang mga umaatungal na kaluluwa na parang natatakot na lumapit. Pati ang mga hilik ay hamina hanggang sa tuluyang nawala. Ito ay nagpakabigla kay Nayan Tian. Huminga siya ng malalim at may pag-asa sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay makikita niya ang sagot mula kay Wang Lin. Marahil ang siyam na divinasyon na nagbigay sa kanya ng pare-parehong resulta ay tumutukoy sa taong ito. Ang matandang ito ay nais magtanong kung ang sekta ng pagpapino ng kaluluwa ay mayroong landas para sa kaligtasan. Sana ay matulungan mo ang matandang ito sa kanyang tanong na umaabot ng 100 taon. Tumingin si Nayan Tian ng tapat at itinaas ang kanyang mga kamay kay Wang Lin muli. Mahalaga ang pamana ng kanyang sekta, at ang pagtatanong sa isang mortal ay isang kakaibang hakbang. Kahit si Nayan Tian ay iniisip na hindi ito makatarungan, ngunit dahil ang siyam na divinasyon ay nagbigay ng parehas na resulta, kailangan niyang maniwala dito. Sa kabutihang palad, ang labis na kalmado ni Wang Lin ay nagbigay sa kanya ng pag-asa habang naghihintay siya ng sagot mula kay Wang Lin. Matapos marinig ang tanong, nagulat si Wang Lin at tahimik na nag-isip. Hindi ko masasagot ito. Pagkatapos ng isang matagal na pag-iisip, inalag ni Wang Lin ang kanyang ulo. Wala siyang ideya kung ano ang sekta ng pagpapino ng kaluluwa. Sa tingin niya, ito ay isang sekta ng immortal na nag-aaral ng kaluluwa. Hindi nagsalita ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay at nagpakita ng malungkot na ekspresyon. Inalag niya ang kanyang ulo at bumantong hininga. Tiningnan ng langit at naramdaman na ang kanyang mga aksyon ay talagang hindi makatarungan. Nagtatanong siya ng isang mortal tungkol sa kapalaran ng kanyang sekta. Pasensya na kung inistorbo kita. Ikaw ay isang dakilang iskolar, kaya't hindi ko buburahin ang iyong alaala. Nagpakita ng isang malungkot na ngiti si Nayan Tian. Inalag ang mga manggas at naglakad palayo.
Ang kanyang hitsura ay nagbigay ng pakiramdam ng kalungkutan at pagkalito habang umalis siya. Tiningnan ni Wang Lin ang malungkot na likurang anyo. Bahagya niyang naramdaman ang isang hindi nakikitang bundok na nagpapabigat sa taong ito. Sa ilalim ng bigat ng bundok, lalong lumungkot ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay. Inisip ni Wang Lin ang kanyang mga pangarap. Naalala niya ang tinig na umuukit sa kanyang isipan at tahimik na nagsabi, "Dalhin mo ako upang makita ang sekta ng pagpapino ng kaluluwa." Ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay na malapit nang umalis ay huminto at tiningnan si Wang Lin. Matapos ang ilang sandali, tumanggo siya at tinuro si Wang Lin. Ang itim na hangin ay nagsama-sama mula sa lahat ng direksyon sa paligid ni Wang Lin. Pagkatapos, tumalon ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay papunta sa langit at nawala kasama si Wang Lin. Sa loob ng county, wala ni isa ang nakapansin sa spell na ginamit sa labas ng lugar ng pagsusulit. Wala ni isang mortal ang nakakita sa itim na hangin na lumitaw. Sa ilalim ng puno, si Big Fortune ay tulog pa rin. Medyo umungol at muling natulog. Sa planeta ng Suzaku, sa itaas ng sekta ng pagpapino ng kaluluwa, si Wang Lin ay nagpakita na may maputlang itsura, ngunit labis na kalmado. Ang itim na hangin ay pumapaligid sa kanya at pinapayagan siyang tumayo ng matatag. Sa tabi niya si Nayen Tian. "Ito ang aking sekta ng pagpapino ng kaluluwa." Tinuro ni Nayen Tian ang lupa sa ibaba at may rumbling na tunog na umalingaw. Ang itim na ulap na bumabalot sa sekta ay nawala, at ang buong sekta ng pagpapino ng kaluluwa ay pumasok sa mga mata ni Wang Lin. Tiningnan ni Wang Lin ang sekta ng pagpapino ng kaluluwa at isang pamilyar na pakiramdam ang lumitaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Parang naruroon na siya dati sa kanyang mga pangarap, ngunit nang pag-isipan ito ng mabuti, wala siyang maisip. Pagkatapos ng ilang sandali, mahinahong sinabi ni Wang Lin, "Gusto kong maglakad-lakad." "Magandang ideya." Hindi nagatubili si Nayen Tian. Kinontrol niya ang hangin para kay Wang Lin, pinapayagan siyang maglakad sa sekta ng pagpapino ng kaluluwa. Maraming mga nag-aaral ng kaluluwa sa sekta, at ang pagbukas ng sekta ay nakakuha ng kanilang pansin. Nang lumabas sila, agad nilang nakita si Wang Lin at si Nayen Tian. Pagbati, Pangulo ng sekta. Ang mga tinig ay umalingaw. Ang mga nag-aaral ng kaluluwa sa sekta ng pagpapino ng kaluluwa ay may mga kakaibang ekspresyon. Nakita nilang si Wang Lin ay isang mortal, ngunit hindi nila alam kung bakit dinala siya ng pangulo ng sekta rito. Puno ng kalituhan ng mga mata ni Wang Lin habang naglalakad siya sa sekta ng pagpapino ng kaluluwa. Pakiramdam niya ay pamilyar ang lugar na ito, at alam na niya ang mga panganib na naruroon. Habang siya ay naglalakad, lalong lumakas ang pakiramdam na ito. Sa ilalim ng isang tuktok ng bundok, huminto si Wang Lin. Maraming mga yungib sa bundok na ito, at makikita mula sa ibaba. Ang pamilyar na pakiramdam ay lalong lumakas. Para bang doon siya nanirahan sa isang hindi matukoy na panahon. Patuloy pa ring sumusunod si Nayen Tian kay Wang Lin at iniiwasan siyang maiiwan sa likod. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang misteryosong liwanag habang tinatanaw si Wang Lin. Nang dumaan ang karamihan ng araw, sa wakas ay umabot si Wang Lin sa tabi ng pangunahing bundok ng sekta ng pagpapino ng kaluluwa. Tinitingnan ng pangunahing bundok, ito ay napapalibutan ng mga itim na ulap na parang mga singsing na umabot sa langit. Isang napakalaking tanawin. Sa puntong ito, ang langit ay nagdilim. Tiningnan ni Wang Lin ang pangunahing tuktok. Bagamat naruroon ang pamilyar na pakiramdam, parang may kulang. Matapos ang matagal na panahon, inalag niya ang kanyang ulo at para magsalita. Isang sigaw mula sa pangunahing bundok ang umabot at isang figure ang lumitaw sa ulap sa tuktok. Lumingon siya patungo kay Wang Lin at kay Nayen Tian. "Senior brother, sino ang taong ito?" Habang ang sinaunang tinig ay umaabot, ang itim na anino ay lumapit. Isa na namang kalalakihan sa kalagitnaan ng buhay, at mabilis niyang tiningnan si Wang Lin. "Duntian, ang taong ito ay isang iskolar na inimbitahan ko rito. Nasa kalagitnaan ka ng pagsasanib sa bandila, huwag kang ma-distract. Mabilis kang bumalik at magpatuloy sa iyong pagsasanay sa loob ng iyong kwarto." May komplikadong emosyon sa mga mata ni Nayen Tian habang siya ay nagsasalita. Ngumiti si Duntian. Si Wang Lin ay isang mortal lamang sa kanyang mga mata. Bagamat isang saglit siyang tumingin, hindi niya naalintana pang tandaan si Wang Lin. Lumiko siya at mabilis na naglaho. Bagamat ganito siya, nang makita ni Wang Lin si Duntian, parang may naramdaman siyang kalalabasan sa kanyang isipan, na parang may naalala siya. Habang tinitingnan ng paatras na katawan ni Duntian, dalawang linya ng luha ang nagsimulang damaloy mula sa mga sulok ng kanyang mga mata nang hindi niya alam kung bakit. Sa puntong iyon, isang puting ibon ang lumipad sa buong sekta ng pagpapino ng kaluluwa. Dumaan ito at nagbigay ng sunod-sunod na mga sigaw. Sa loob ng daan-daang taon, sa araw ng iyong kamatayan, isang tao ang darating dito. Siya ang magiging daan patungo sa kaligtasan ng iyong sekta ng pagpapino ng kaluluwa. Bulong ni Wang Lin habang tinitingnan ng likurang katawan ni Duntian,
at lalong dumami ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang inig si Nayen Tian. Tinitigan niya si Wang Lin ng matagal at pinagsalubong ang kanyang mga kamay. Hindi niya ito tuluyang pinaniwalaan, ngunit inalala niya ito sa kanyang puso. Hindi niya ito sinabi kay Dun Tian. Maghihintay pa ng daan-daang taon, sa oras ng kanyang kamatayan, bago muling magbalik sa kanyang isipan ang mga salita ng hindi malilimutang iskolar. Kabanata 1598 Isang pagkikita. Sa kanyang huling hininga, naaalala niya ang mga salita ng hindi kilalang iskolar mula sa daan-daang taon na ang nakalipas. Ang mga salitang iyon ay tila pumuno sa kanyang isipan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, at naging isa siya sa mga pangunahing kaluluwa ng bandila ng kaluluwa. Ang kanyang dibinong pakiramdam ay kumalat sa buong sekta ng pagpapino ng kaluluwa sa huling pagkakataon sa pagtatapos ng kanyang buhay. Nakita niya ang isang lalaking tumakas mula sa isang malalayong lugar at naghalo sa mga disipulo ng sekta ng pagpapino ng kaluluwa. Isang tao na mukhang ordinaryo. Nang makita niya ang sandaling iyon, ang dibinong pakiramdam ni Nayen Tian ay kumilabot nang hindi pa niya nararamdaman. Nabigla siya nang matuklasan na ang taong ito ay ang iskolar na tinanong niya daan-daang taon na ang nakalipas. Sa kalituhan at hindi maiwasang hinuha, ang dibinong pakiramdam ni Nayen Tian ay naglaho. Ang kanyang kaluluwa ay naging bahagi ng bandila ng kaluluwa. Ibinalik si Wang Lin sa lungsod sa Jiao at tumayo sa ilalim ng puno sa labas ng lugar ng pagsusulit. Si Big Fortune ay mahimbing pa ring natutulog doon. Ang lahat ng nangyari ay tila isang panaginip. Ama, naiintindihan ko na ng kaunti. Sabi ni Wang Lin habang tinitingnan ang kalangitan at muling nakita ang puting ibon. Ang puting ibon ay umiikot sa kalangitan bago dahan-daang nawala sa mga ulap. Pagkagising kay Big Fortune, nagbalik ang dalawa sa kanilang inn. Ang liwanag ng buwan ay bumagsak mula sa kalangitan at binigyan sila ng mga anino. Ilalagay ang ranggo ilang araw matapos ang pagsusulit. Ang mga iskolar ay nag-aabang na sumapit ang araw na iyon. Ang mga makakapasok sa ranggo ay magkakaroon ng pagkakataon na dumaan sa susunod na pagsusulit. Ang pagkakataong ito ay upang pumunta sa lungsod ng Su at sumali sa pagsusulit doon at magkaroon ng pagkakataong lumipad patungong langit. Kapag nakuha nila ang titulong Chosen Su, magkakaroon sila ng pagkakataong pumunta sa kabisera ng Jiao para sa kanilang huling laban. Kung sila ay sapat na matalino upang makuha ang pagpapahalaga ni Head Scholar Su, magiging tanyag sila agad. Kung magiging disipulo sila ni Su Dao, ang kaluwalhatian na maaari nilang makuha ay hindi kayang ipaliwanag. Ito ang pangarap ng halos lahat ng mga iskolar sa Jiao. Hindi hihigit sa 50 katao sa buong lalawigan ang magkakaroon ng pagkakataon na pumunta sa lungsod ng Su. Bagamat hindi panguna ang pangalan ni Wang Lin sa listahan, isa siya sa mga 50 taong ito. Nang makita ni Wang Lin ang kanyang pangalan, hindi siya nakaramdam ng kagalakan. Tahimik niyang tiningnan ang ranggo at umalis kasama si Big Fortune na masaya at puno ng pride. Pumunta sila sa munisipyo upang kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan at makuha ang sertipikasyon para sa susunod na pagsusulit at ang gantimpalang pilak na ibinigay ng imperial na hukuman. Ang nagpasaya kay Big Fortune ay hindi ang pagkakasama ni Wang Lin sa ranggo kundi ang pilak. Ang mga karanasan ni Wang Lin sa loob ng isang buwan ay hindi niya namamalayan na nagbago siya, o maaari ring sabihin siya ay dapat na palaging ganoon. Ang mga panaginip ay patuloy pa rin gabi-gabi, at mas anay na siya sa mga ito. Nagbago ang kanyang mentalidad. Hindi na siya nawawala. Hindi na siya nalilito o nag-aalala na mabibigo sa pagsusulit. Ang makakamtan ay makakamtan at ang mawawala ay mawawala. Walang halaga ang anuman, tanging ang puso ang nananatili. Ang puso ay kasing tahimik ng tubig sa balon. Parang tumitingin ka sa isang bundok bilang isang bundok, tapos tinitingnan mo ang bundok na hindi bundok at pagkatapos ay tinitingnan mo ang bundok bilang bundok ulit. Sa maikling panahong ito, hindi pa niya napansin kung gaano siya nagbago. Ang aura ng isang dakilang iskolar ay unti-unting lumitaw sa kanyang katawan. Sa gitna ng maraming iskolar, ang tuwid niyang likod at tahimik na mga mata ay lumitaw na parang isang perlas. Parang mga cultivator na malamig na tumitingin sa kanilang kapwa cultivators. Ang buhay ay parang isang panaginip. Hindi ko nais magising mula sa panaginip na ito. Maraming iskolar ang nagdiriwang at mas marami pa ang malungkot nang umalis si Wang Lin sa lungsod kasama si Big Fortune. Tulad ng pagkakapunta niya, tahimik siyang umalis. Sumunod si Big Fortune kay Wang Lin at patuloy na binibilang ang kanilang pilak. Paminsan-minsan ay mumurahin siya at magpapakita ng ekspresyon ng sakit sa puso. Sa tarangkahan ng lungsod, tumigil si Wang Lin at ang tingin niya ay napadako sa isang tindahan ng alak hindi kalayuan. Big Fortune, bumili ka ng alak. Bigla niyang naisip na uminom kahit na nakalasing siya ng matindi matapos lang ang 2 baso dati. Konti lang ang pilak at gusto mo pang uminom. Nag-rolling eye si Big Fortune habang hinawakan ng tela sa kanyang dibdib at umiiling. Ano ba ang halaga ng pilak na ito? Libu-libong gintong barya ay maaaring itapon, at laging babalik. Bilasan mo, bumili na ng alak.
Ngumiti si Wang Lin at tinulak si Big Fortune. Nagpumiglas si Big Fortune at humagulgol ng malalim. Lumapit siya sa tindahan ng alak nang hindi magustuhan at nagsimulang makipagtawaran sa isang paraan na ikinagulat ni Wang Lin. Naglaro pa siya ng marumi, at sa huli, ngumiti ang tindero ng alak at ibinente kay Big Fortune ng 2 garapon ng alak sa mababang presyo. Sa kabila nito, naramdaman pa rin ni Big Fortune ang matinding sakit sa puso nang ilabas niya ang pilak na kanyang hawak, kaya't nagkumpol ang mga panga at nagmumura pa. Mine, akin to. Tumawa si Wang Lin at kinuha ang garapon ng alak. Uminom siya ng malaki at pinayagan ng alak na damaloy sa gilid ng kanyang bibig. Sinundan siya ni Big Fortune ng mabilis na may mapait na ekspresyon. Sa sandaling iyon, tanghali na. Ang dalawa ay naglakad palayo. Ang malungkot at nag-iisang aura ni Wang Lin ay unti-unting nawala. Pinalitan ito ng isang pakiramdam ng pagginhawa. Binatang Ginoo, saan tayo pupunta? Ang tinig ni Big Fortune ay umabot mula sa malayo. Sa lungsod ng Su. Narinig ko ang Osmanthus wine doon, maganda. Kailangan ko maghintay ng isang tao doon. Kumuha si Wang Lin ng isa pang lagok ng alak. Inalis niya ang kanyang buhok at pinayagan itong kumalat sa likod niya habang tumatawa. Ang lungsod ng Su ay 250 kilometro sa timog ng kabisera ng Jiao. Ang lungsod na ito ay mahaba at may ilang mga ilog na dumadaan dito. Ang lungsod ng Su ay isang lungsod ng ilog. Kilalang kilala ang lungsod ng Su dahil kay Su Dao. Ang lungsod ng Su ay isang lugar ng pagdapo ng mga talento, at kung saan may mga talento, tiyak na walang kakulangan sa magagandang kababaihan. Laging may mga bangka na dumadaan sa mga ilog. Ang mga sayaw at awit ay patuloy gabi at araw, kaya't napakaingay at buhay ng lungsod. Ang mga tula, magagandang sayaw, at musika ng gitara ay punong-puno sa buong lungsod ng Su. Lahat ng mga tindahan ng alak na nagbebenta ng Osmanthus wine ay kasing kilala ng mga iskolar. Sinasabi na ang mga opisyal sa kabisera ay nagpapadala ng mga tao upang bumili ng Osmanthus wine mula sa lungsod ng Su. Si Head Scholar Su daw ay mahilig sa alak na ito noong kabataan niya at madalas na inumin ito habang binibigyang kahulugan ng mundo. Nang siya'y maging tanyag, lalo pang sumikat ang Osmanthus wine. Ang 2 buwang paglalakbay ay dumaan na parang isang kisap mata. Si Wang Lin at Big Fortune ay nakaupo sa isang simpleng karwahe patungo sa lungsod ng Su. Uminom si Wang Lin ng alak na binili nila sa daan at tinitingnan ang labas. Minsan, ang kanyang tawa pagkatapos maglasing ay umabot sa buong paligid. Binatang Ginoo, huwag ka nang uminom. Nakakatakot ang dami ng alak na iniinom mo. 2 buwan pa lang, 2 buwan. Tingnan mo na, halos ubos na ang pilak natin dahil sa pag-inom mo. Sumigaw si Big Fortune, ipinamamalas ang matinding sakit sa puso. Kung patuloy kang uminom, kahit makarating tayo sa lungsod ng Su, wala na tayong pilak para manatili sa inn. Sino bang nagutos sa iyo na uminom? Sino bang nagutos na uminom ka ng sobra? Tumataas pa ang chatter ni Big Fortune sa mga nakaraang 2 buwan. Gayunpaman, hindi ini si Wang Lin, bagkus nakaramdam siya ng pamilyar na pakiramdam sa kanya. Walang masama, ikaw ang libro boy at katulong sa bahay. Kung maubos ang pilak, pwede ka lang kumita ng iba pa. Tumawa si Wang Lin at biniro si Big Fortune. Uminom siya ng alak at tinitingnan si Big Fortune na may mapait na ekspresyon. Habang patuloy si Big Fortune sa pagtsatsato, dumating ang dapit hapon at ang pagsikat ng araw ay nagbigay ng pulang liwanag. Hindi nakakasilaw at ang liwanag ay sobrang banayad. Habang ang karwahe ay kumikilos, papalapit sila sa lungsod ng Su. Ang lungsod ng Su ay malaki at mukhang isang makapangyarihang lungsod. Ngunit ito ay sa labas lamang. Sa loob, puno ito ng mga ilog at nagbigay ng pakiramdam ng kagandahan. Pagkatapos magbayad ng pamasahe para sa karwahe, tiningnan ni Big Fortune ang maliit na natitirang pera sa kanyang kamay at halos umiyak. Karamihan sa perang ginastos nila sa kalsada ay para sa alak na pumasok sa tiyan ni Wang Lin. Ang pagpapaubayan ni Wang Lin sa alak ay hindi sinasadyang tumaas. Hindi na siya isang taong malalasing pagkatapos lamang ng 2 tasa. Pagkababa ng karwahe, inayos ni Wang Lin ang kanyang mga damit. Napaka-elegante niyang tingnan sa kanyang puting roba at mahabang buhok na nakakalat. Habang hawak-hawak niya ang pitchel ng alak sa kanyang kamay, nawala ang scholarly aura sa kanyang paligid. Napalitan ito ng pakiramdam ng kalayaan. Habang naglalakad siya sa mga lansangan ng Su, nakita niya ang maraming tao na naglalakad sa kalsada. Mahigit kalahati ang bilang ng mga estudyante, at marami ring magagandang babae ang nagpapaganda sa lungsod. Bagamat ordinaryo ang hitsura ni Wang Lin, napaka-espesyal ng kanyang ugali. Habang naglalakad siya sa kalsada, nakakuha siya ng maraming atensyon. Maraming magagandang babae ang nakatutok kay Wang Lin. Nanatiling kalmado si Wang Lin at nagpatuloy sa paglalakad. Sumunod si Big Fortune sa likod niya. Nitong nakaraang 2 buwan, palagi siyang may mapait na ekspresyon. Sa sandaling ito, siya ay ganoon din at patuloy na bumantong hininga.
Takip silim noon sa lungsod ng Su, at unti-unting lumitaw ang liwanag ng buwan. Habang lumulutang ang mga bangka sa ilog, maririnig ang tunog ng musika at paglilibang. Tumayo si Wang Lin sa isang tulay at tumingin sa mga bangka sa ilog habang pinupuno ng musikang sitar ang kanyang mga tainga. Young Lord, sino ang hinihintay namin? Sumakay ang Big Fortune sa iilan sa mga babaeng sumasayaw sa isang bangka. Napalunok siya at nagningning ang mga mata. Nanatiling kalmado si Wang Lin at Bamulong, naghihintay para sa isang tao mula sa aking panaginip. Lalapit siya at bibigyan ako ng isang kaldero ng alak. Kung siya ay nagpakita, ito ay makumpirma ang isa sa aking mga hula. Tumingin si Big Fortune sa walang laman na pitchel ng alak sa kamay ni Wang Lin at maingat na sinabi, tatayo tayo dito naghihintay. Baka maghanap muna tayo ng murang inn, natatakot siyang utusan siya ni Wang Lin na bumili ulit ng alak. Umiling si Wang Lin at ipinakita ang isang ngiti na hindi kasing ngiti. Tumingin siya kay Big Fortune at mahinahong sinabi. Naaalala ko na maraming pilak, lalo na pagkatapos naming makuha ang pilak mula sa pagsusulit. Meron ba? Nakalimutan. Kumurap si Big Fortune at nagpakita ng awkward na ekspresyon. Ilabas mo ang pilak na itinago mo at kumuha ng Osmanthus wine at umarkila ng bangka. Dito tayo titira ng ilang araw. Ikanaway ni Wang Lin ang kanyang manggas na may ngiti at hindi na tumingin kay Big Fortune. Umihip ang hangin na nagdulot ng mga alon na umalingaw sa ibabaw ng ilog at damapo sa katawan ni Wang Lin. Ang hangin ito ay malambot at hindi malamig. May dala itong pahiwatig ng init. Kasabay ng pag-ihip ng hangin ay ang tunog ng isang sitar na tumutugtog. Bamulong si Wang Lin, sasama ka ba? Kabanata 1599 Sudao. Ang mundo ay isang inn para sa lahat ng buhay. Ang oras ay isang bisita ng mga panahon. Ang kaibahan ng buhay at kamatayan ay parang paggising mula sa isang panaginip. Iniwan ng lungsod ng Su ang panahon ng pagbangon noong Hunyo at pumasok sa panahon kung kailan namulaklak ang mga bulaklak. Ang mga dahon ng Weeping Willow na dumaan sa kalangitan ay parang nais dalhin ang paglipas ng oras kasama nila. Puno ng mga dahon ng willow ang kalangitan, parang snow. Isang napakagandang tanawin. Tila silang snow sa taginit habang dumadaan sila sa kalangitan. Kung mas malakas pa ang hangin, lalabas pa silang mas malaya at magaan, at parang wala silang ugat. Bagamat maganda, may hatid din itong kaunting kalungkutan. Tila silang mga naglalakbay na walang tahanan. Tanging ang hangin ang nagdadala sa kanila, hindi alam kung saan pupunta. Baka mapunta sila sa ilog at maging bahagi ng tubig, o mahulog sa lupa at maghalo sa alikabok. Pagkatapos, sila'y metatindi ng malakas na hangin. Ang kanilang tadhana ay ang hangin, at ang iba't ibang hangin ay nagdadala sa kanila ng iba't ibang buhay. Isang puting dahon ng willow ang dahan-daw ang lumipad sa hangin at bumagsak sa palad ng isang binatang nakasuot ng puti na nasa isang maliit na bangka. Hawak ng binata ang isang garapon ng alak sa kanyang kaliwang kamay at uminom ng isang lunok ng alak habang bumibigkas ng isang matayog na tula. Hindi malakas ang kanyang tinig, ngunit may dala itong pakiramdam ng pagiging magaan, parang tinatahak niya ang dulo ng mundo. Sa likod ng binata ay isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay, nakasuot ng damit ng isang batang iskolar. Mayroon itong mapait na ekspresyon, at tuwing uminom ang binata, tila mas sumasakit ang puso ng kalalakihan. Ang isang garapon ng Osmanthus wine ay nagkakahalaga ng 7 piraso ng pilak. Mahal, sobrang mahal. Ang isang lagok ay parang paglunok ng kalahating piraso ng pilak. Ang dahon ng willow na bumagsak sa palad ng binata ay huminto ng saglit ngunit tila hindi pa narating ang wakas nito. Parang naglabas ito ng isang mahina na buntong hininga bago muling lumipad mula sa kamay ng binata. Pumailan lang ito palayo na may kasamang kaunting kabaliwan, parang alam nito kung saan ito pupunta at patuloy na tumutok sa layunin nito. May isang kagubatan ng mga peach blossom sa pampang ng ilog. Habang ang mga dahon ng willow ay lumilipad palayo, ang mga bulaklak ng peach ay nahulog sa ilog, nagdulot ng mga ripples na umalangaw-ngaw. Ang mga mabaliw na willow ay sumasayaw sa hangin, ang mga magagaan na peach blossoms ay dumadaloy sa ilog. Ininom ni Wang Lin ang alak sa kanyang kamay at ang kanyang tawa ay umalangaw-ngaw. Maliban sa tagapagpatakbo ng bangka at sa 2 tao, may 3 magagandang kababaihan din sa bangka. Isa ay tumutugtog ng zither, at ang 2 ay kumakanta at sumasayaw. Ang bangka ay dumaong sa ilog, dumaan sa isang tulay na bato, at dahan-dahan nagtuloy sa malayo. Big Fortune, ilabas ang alak. Tumalikod si Wang Lin at tumingin sa kalalakihang nasa kalagitnaan ng buhay habang tumatawa. Si Big Fortune ay may mapait na ekspresyon at patuloy na humihinga ng malalim. Kinuha niya ang isang garapon ng alak at ayaw man ay inabot ito kay Wang Lin. Nagsimulang magsalita parang malapit ng umiyak. Tatay, wala na talagang pilak, nagrente tayo ng bangka, tapos bibili pa tayo ng alak. Malaki rin ang ginugol natin para sa 3 batang babae na kasama natin, ang araw-araw na gastos ay sobrang taas. Paano kung magtungo tayo sa pampang at maghanap ng murang inn para makatipid?
Ano bang pagmamadali? Wala pa ang hinahanap ko. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang ulo at ngumiti. Kinuha niya ang garapon at uminom habang nauupo. Pinakinggan niya ang magandang babae na tumutugtog ng zither. Ang tunog ng zither ay magaan at masaya ngunit hindi kayang pumasok sa isipan ni Wang Lin. Tatay, inilabas ko na ang lahat ng pilak na itinago ko. Ikaw, Diyos ko, binilang ko. Kung magpapatuloy tayo sa paggastos na ito, magiging mga pulubi tayo sa loob ng 7 araw. Isang buwan na. Sino ba talaga ang hinihintay mo at bakit hindi pa dumating? Sumakit ang puso ni Big Fortune habang bitter na nagreklamo kay Wang Lin. Parang napatawa siya, ang babae na nagpapahinga mula sa pagsasayaw ay tumawa. Mabilis na pumikit si Big Fortune at pinanood ang babae. Matapos magbulong-bulungan ng kaunti, kinuha niya ang sarili niyang garapon ng alak at malalim na uminom. Kailangan kong uminom pa, masarap ang alak na ito. Isang lagok, kalahating pilak. Hindi pa rin tama ang tunog ng zither. Nakahilig si Wang Lin sa gilid ng bangka at dahan daw ang umiling. Matapos ang ilang sandali, mukhang uminom siya ng marami. Tumayo siya at naglakad patungo sa babae na tumutugtog ng zither. Inilagay niya ang kamay sa zither at ang magandang babae ay napahiya at tinanggal ang kanyang mga kamay. Naaalala ko ang isang kanta. Hindi ko alam ang pangalan pero narinig ko ito sa aking panaginip. Dapat ilagay ito ng ganito, sinabi ni Wang Lin habang isinara ang kanyang mga mata at nagsimulang tumugtog ng zither. Noong una, napakaba at ang tunog ay hindi pa isang kanta. Ngunit habang tumutok si Wang Lin sa pagtugtog, unti-unti itong naging maayos. Isang hindi maipaliwanag na kalungkutan ang nagmula sa tunog ng zither at damaloy sa lahat ng direksyon. Ang dalawang babaeng nagpapahinga sa bangka ay nawala sa sarili at tinanaw si Wang Lin. Ang kalungkutan sa musika ay magaan, ngunit tumatagos ito sa kaluluwa. Kapag narinig ito, hindi mo maiwasang magulat. Hindi alam kung gaano katagal nang nakaupo si Wang Lin sa harap ng zither at nagsimula tumugtog. Ang babae na tumutugtog ng zither ay naupo sa tabi niya. Ang hindi masabi na kinang ay kumikislap sa kanyang magagandang mata habang siya ay parang nawawala sa musika ng zither. Pati si Big Fortune ay napatigil, nagpatuloy siya sa pag-inom ng alak na sunod-sunod. Nakalimutan ang kanyang kalungkutan at nagmasid sa kanyang kanang palso. Si Linguan ay tumugtog ng kantang ito sa zither. At isang ibang kanta na may parehong halina ay nagmula sa bulag na babae sa Demon Spirit Land. Sa mga sandaling iyon, dahan-daang tumulo ang mga luha mula sa nakapikit na mata ni Wang Lin. Ang mga luha ay tumama sa zither. Para silang nagsanib sa kanta at nagkalat kasama ng musika. Tuwing gabi ay nananaginip siya. Marami siyang nakikita, pero hindi lahat ay malinaw. May ilang tao na malabo pa. Bagamat mga anino lamang sila, ang pakiramdam ng kalungkutan ay napakabigat. Sa ilalim ng musika ng zither, ang bangka ay dumaan sa ilog at dumaan sa maraming mga tulay hanggang dumating ang dapit hapon. Higit sa isang buwan na naghintay si Wang Lin, ngunit ang tao mula sa kanyang panaginip na dapat dumating ay hindi pa rin dumarating. Habang dumadaan ang bangka sa ilalim ng isang tulay na bato, dalawang figure ang hindi namamalayan ay lumitaw sa tulay na bato at nakinig sa malungkot na musika ng zither. Ang dalawang tao ay matatandang lalaki na may puting buhok. Isa sa kanila ay nakasuot ng berdeng robe. Kahit na nakatayo lang, ang tindig niya ay tuwid tulad ng isang puno ng pine. Ang ekspresyon niya ay nagpapakita ng tanda ng katandaan at ang mga mata niya ay puno ng karunungan. Kahit nakatayo lang siya, nararamdaman mo ang aura ng isang mataas na scholar. Siya si Su Dao. Si Su Dao ay tumingin ng may emosyon sa bangka habang papalayo ito. Nakita niyang tumutugtog si Wang Lin ng zither at dahan-dahang sinabi, ang lungkot ng kantang ito, hindi basta-basta ang makakatugtog ng ganitong kanta, ang kalungkutan ay nagpapakita ng lungkot na tanging ang isang taong nakaranas ng maraming taon ang makakaramdam. Ang imahe ng malungkot na figure ay nananatili pa sa kanyang puso. Susan, hindi nasayang ang pagpunta kong ito. Ang matandang lalaking nasa likod ni Su Dao ay napabuntong hininga rin. Kung nakita ito ni Wang Lin, makikilala niya ang matandang lalaking nagmasid habang siya'y nagsusulat ng exam hanggang matapos. Hindi ko inisip na marunong siya tumugtog ng zither. Nang makita ko ang exam paper niya, naramdaman kong hindi ordinaryo ang batang ito. Nang pumunta ako upang makipagkita sa iyo, nakita ko siyang nasa bangka, kaya naisip kong dalhin ka dito upang makita siya, sir. Ang matandang lalaki ay magalang na yumuko. Ang bangka ay palayo ng palayo at ang tunog ng zither ay dahan-daang nawala. Sa mga sandaling iyon, ngumiti si Su Dao. Naglakad siya ng ilang hakbang pababa sa tulay at sumigaw patungkol sa bangka sa ibaba. Binata, sabihin mo sa matandang ito kung ano ang palagay mo tungkol sa karma. Huminto ang mga kamay ni Wang Lin at tumigil ang tunog ng zither. Binuksan niya ang kanyang mata at tumingin pabalik ng may kalituhan. Mula sa kanyang posisyon, tanging ang matandang lalaki ang nakita niya at hindi ang pangalawang matandang lalaki sa kabilang panig ng tulay.
Dumating ang gabi at ang maliwanag na buwan ay nakabitin sa kalangitan. Sa dilim ng gabi, ang anyo ng matandang lalaki ay medyo malabo, at pati ang tulay ay parang natatago sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pati ang titig ni Wang Lin ay naging malabo. Tumingin siya sa matandang lalaki, sa tulay, at sa paligid na matindi ang kalabuan habang nagsimula siyang magbulong, "Karma. Hindi ito dapat ganito, kung ito'y isang pagbalik ng oras, kung ito'y isang reincarnation, kung ito'y isang panaginip, dapat ay nakatagpo na ako ng sarili ko sa panaginip, pero bakit ang matandang ito ang nakatagpo ko, bakit ganito?" Higit sa isang buwan nang naghintay si Wang Lin. Inaasahan niyang makita ang eksenang magpapaliwanag sa kanya at magbibigay linaw sa kanyang kalituhan, kaya't ginugol niya ang isang araw na umiinom ng alak. Sa panaginip na iyon, nakita niya ang ibang sarili niya na lumabas sa tulay sa lungsod ng So. Ngunit sa halip na makatagpo ng sarili niya sa panaginip, nakatagpo siya ng matandang lalaki. "Huwag itong ipaliwanag, alam ko ang tungkol sa soul refining sect. Maari ko pang hulaan na ang taong magpapakita sa soul refining sect sa mga daang taon mula ngayon ay ang sarili ko sa panaginip. Nakuha ko na ang kaliwanagan mula sa lahat ng ito, pero hindi ko ba siya nakita dito?" Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kalituhan. Hindi niya maintindihan, pati siya ay naging malabo. Habang nananatili si Wang Lin sa kalagayan ng kalituhan, ang bangka ay patuloy na lumulutang papalayo. Nang makita ng matandang lalaki na hindi sumagot si Wang Lin, ngumiti siya at muling sumigaw. "Binata, sabihin mo sa matandang ito kung ano ang palagay mo tungkol sa karma." "Karma, ako ang sanhi ng karma, ako ang epekto ng karma." Ang tinig ni Wang Lin ay dahan-dahang umabot at unti-unting nawala kasabay ng paglisan ng bangka. Ngumiti si Su Dao habang pinapanood ang bangkang naglalaho. Luminga siya pabalik at tumingin sa estudyanteng nasa likod niya. "Ano ang pangalan niya?" Kabanata 1610 taon. Mabilis na sinabi ni Susan, ang pangalan niya ay si Wang Lin. "Ibigay mo sa akin ang papel ng pagsusulit niya." May kaligayahan sa mga mata ni Su Dao. Ngumiti si Susan nang marinig ito. Kinuha niya ang papel ng pagsusulit at inilabas ito. Dumaan siya rito upang ipakita kay Su Dao ang kahangahangang papel ng pagsusulit. Ngunit nang dumating siya, hindi ito tiningnan ni Su Dao hanggang sa araw na ito. Hawak ang papel ni Wang Lin, tinignan ito ni Su Dao at tumanggo. "Ang batang ito ang magiging huling estudyante na kukunin ko." Sa isang ngiti, tumingin si Su Dao pabalik sa bangka. Isang dahon ng wipong willow ang lumulutang sa pagitan nila ng bangka sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mahirap malaman kung ang tinitignan ni Su Dao ay ang willow o ang bangka. Ang oras ay mabilis dumaan, at kapag nais mong habulin ito, wala nang bakas na matutunton. Ilang araw ang lumipas at iniwan ni Wang Lin ang bangka kasama si Big Fortune. Nakatayo siya sa dalampasigan at tinitingnan ng bangka na tinirhan niya ng mahigit isang buwan at ang ilog kung saan siya naghintay ng higit sa isang buwan. Tahimik siyang nagmuni-muni ng matagal. Hindi hanggang kalahating oras ang lumipas ay niyugyug ni Wang Lin ang kanyang ulo at nagbuntong hininga. Nais na niyang maglakad palayo nang may dumating na sigaw mula sa langit. Nayanig ang katawan ni Wang Lin at tumingin siya sa langit. Nakita niya ang pamilyar na puting ibon na umiikot sa langit. Unti-unting bumaba ang ibon at damapo sa tulay sa malayo. Tinitigan nito si Wang Lin bago bumalik sa ulap. Ang puting anyo nito ay tulad ng bulaklak ng willow. Bamulong si Wang Lin, "Ikaw ba?" Hindi sumali si Wang Lin sa pagsusulit sa lungsod ng Su. Nang araw na iniwan niya ang bangka, inimbitahan siya sa bahay ng dakilang iskolar na si Su Dao. Ang nag-imbite sa kanya ay ang matandang inspector. Hindi malaki ang bahay ni Su Dao, ngunit ito ay napaka-elegante. Tahimik ito at nagdudulot ng kapayapaan sa isipan. Sa looban, nakita ni Wang Lin ang matandang nagtanong sa kanya sa tulay. Kailangan maghintay ni Big Fortune sa looban habang sina Wang Lin at Su Dao ay umiinom ng osmanthus wine at nag-usap sa looban. Nang ang buwan ay mataas na sa langit, yumuko si Wang Lin kay Su Dao. "Marami na akong naging mga estudyante sa aking buhay, ngunit 3 lamang sa kanila ang tunay na estudyante ko. Mula ngayon, ikaw ang magiging huling estudyante ko. Hindi ko nais na sumali ka sa Imperial Exam, at hindi angkop ang iyong personalidad para doon, nais ko na ikaw ay maging dakilang iskolar ng bansa ng Zhao pag namatay na ako. Hindi lamang sa bansa ng Zhao, marami pang mga bansa sa planetang Suzaku. Nais ko na maging dakilang iskolar ka ng buong planeta. Ito ay buhay na walang kayamanan at kaluwalhatian o napakalakas na kapangyarihan, ngunit maiintindihan mo ang mundo at magkakaroon ng iyong sariling mga pagninilay. Sa mundong ito, dahil may mga mortal tulad natin, may mga immortal din. Marami ng mga immortal ang dumaan sa akin, hinihiling na maglakad ako sa landas ng Dao, ngunit tinanggihan ko silang lahat." Nagmumuni ang matandang ito at tinitingnan ang langit. "Mayroon akong sariling mga ideal. Hindi ako humahanap ng Dao, ngunit nauunawaan ko ang katotohanan ng mundo. Bagamat mahina ang aking katawan, ang aking isipan ay maaaring mabuhay magpakailanman at basagin ang kulungan.
Bagamat kayang patayin tayo ng mga immortal gamit ang isang daliri, kailangan pa nilang magyuko sa dakilang iskolar ng mundo. Ang mga immortal ay nag-eensayo upang salungatin ang kalangitan, ngunit tayo mga iskolar ay nauunawaan ang kalangitan. Iyon ay pagsalungat din sa kalangitan. Kung ang kalangitan ay may espiritu sa kanyang mga mata, ang mga immortal ay mga mortal din katulad natin. Sila ay mga mortal at tayo ay mga mortal. Ang tanging pagkakaiba ay mayroon silang kapangyarihang gawing gumuho ang mga bundok at tayo ay may pagkaunawa sa kalangitan. Sa huli, ang lahat ng ito ay nagtatagpo. Marami na akong mga estudyante na mga nag-cultivate na dumaan sa akin na umaasa makamit ang soul formation stage. Ang ilan ay lumalim pa sa kahulugan ng Dao. Ang ganitong buhay ay ordinaryo ngunit hindi ordinaryo. Wang Lin, nais mo bang piliin ang landas na ito? Sa puntong ito, bagamat isang ordinaryong matandang lalaki lamang si Su Dao sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ni Wang Lin ang isang malakas na aura mula sa kanya. Ang aurang ito ay nagmula sa pag-unawa ng katotohanan ng mundo at pagkakaroon ng sariling mga pananaw. Ito ang nagbigay kay Su Dao ng kapangyarihang tumayo sa tuktok. Ang kalooban ay tulad ng isang apoy na nagsisilbing pagsik sa loob ni Su Dao, at ito ay nakakagimbal. Iskolar, dakilang iskolar, at sa huli Lord Iskolar. Si Su Dao ay nakatayo ng tuwid, kamay ay nakatago sa likod habang tinitingnan si Wang Lin. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin at pagkatapos ng matagal na panahon, lumuhad at yumuko kay Su Dao. Sa puntong ito, si Wang Lin ay kakatapos lang ng 19 at si Su Dao ay 83 na. Ngumiti si Su Dao at hinawakan ang kamay ni Wang Lin at tinulungan siyang tumayo mula sa lupa. Ang kanilang mga salita ay umalingaw sa looban. Pumasok ako sa mundong ito bilang isang batang lalaki at bumalik bilang isang nasa katanghaliang gulang. Naglakbay ako sa buong Zhao at nakapunta rin sa maraming ibang bansa. Nakita ko ang mga bundok, nakita ko ang mga ilog, nakita ko ang buhay. Sa edad na 50, namatay ang aking asawa at ako'y nagluksa sa kanyang libingan. Dito ko nahanap ang kaliwanagan tungkol sa mundo. Tuwing iniisip ko ang buhay, naiisip ko ang mga panahong nakasama ko siya. Pagkatapos noon, ang mga naiisip ko ay tumuon sa karma. Ano ba ang karma? Bakit may siklo ng karma sa mundong ito? Isang gabi ang lumipas, at nagbago ang buhay ni Wang Lin sa gabing iyon. Hindi na siya naghangad sumali sa Imperial Exam kundi nagmuni-muni sa kanyang mga pagnanais sa buhay. Bukod sa pagiging mapag-alaga sa kanyang mga magulang, nais niyang maunawaan ang mundo at sundan ang tinig sa kanyang isipan. Ano ang karma? Ano ang buhay at kamatayan? Ano ang totoo at mali? Siya at si Big Fortune ay nanirahan sa mansyon ni Su Dao at araw-araw ay nakikinig sa mga aral ni Su Dao. Ang aura ng isang dakilang iskolar ay patuloy na lumalakas sa kanyang katawan. Ilang dosenang tao ang nakatanggap ng titulo ng Chosen Su at pumunta sa Imperial Capital pagkatapos ng pagsusulit. Ang iba ay umangat at ang iba ay bumagsak, ngunit wala na itong epekto kay Wang Lin. Hindi siya sumali sa pagsusulit, ngunit ang reputasyon ni Wang Lin ay sumikat sa bansa ng Zhao, tumaas pa kaysa sa mga sumikat sa Imperial Capital. Bagamat hindi siya umalis sa mansyon ni Su, habang lumilipas ang panahon, dumating ang mga tao upang bumisita kay Su Dao, at si Wang Lin ang lumabas upang salubungin sila. Marami ng tao ang nakita ni Wang Lin, mula sa mga mortal na estudyante, mayamang mga maharlika, at maging mga nag-cultivate. Mas naging kalmado siya, lalong naging mahilig sa alak, at naging mas magaan ang pakiramdam. Sa isang iglap, lumipas ang mga taon. Habang ang mga dahon ng willow ay nalilaglag, si Wang Lin ay malapit ng maging nasa katanghaliang gulang. Nakatayo siya sa looban kung saan siya tinanggap ni Su Dao bilang estudyante 10 taon na ang nakalipas, tinitingnan ng mga dahon ng willow na bumabalot sa lupa. Mas lalo pang tumanda ang katawan ni Su Dao. Marami nang kinuha ang panahon sa kanyang katawan at marami na ring iniwan. Hindi na siya makainom at makipag-usap buong magdamag kay Wang Lin tulad ng 10 taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa isang upuan at tinutulungan siya ng 2 alalay na maglakad. Pinapanood niyang lumipad ang mga dahon ng willow kasama si Wang Lin. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin. Pagkatapos ng pagpapadala ng 2 alalay, itulak niya ang upuan ni Su Dao. Lin tingnan mo ang mga dahon ng willow. Narito sila taon-taon. Kahit nawala na ang guro, darating pa rin sila bawat panahon na parang may kasunduan sila sa langit. Ang boses ni Su Dao ay malupit, ngunit maganda ang kanyang espiritu. Itinaas niya ang kanang kamay at isang dahon ng willow ang bumagsak sa kanyang palad. Malumanay na sinabi ni Wang Lin, ang dahon ng willow ay buhay. Tinitigan ni Su Dao ang dahon ng willow at dahan-daw ang sinabi, ang buhay ay hindi ba isang bola ng karma? Lumulutang ito sa harap mo, ngunit kung susubukan mong sakupin ito, hindi mo mahahawakan. Tanging kapag ito ay napagod ay malalaglag ito sa iyong kamay. Habang nagsasalita siya, isang malumanay na simoy ng hangin ang dumaan, na naging dahilan upang lumipad ang dahon ng willow mula sa kanyang palad. Karma, karma.
Wang Lin, kung matutuklasan mo ang iyong sariling landas sa gitna ng mga di mabilang na dahon ng willow, malalaman mo kung ano ang karma. Nang Unity si Su Dao at itinuro ang langit. Ang bola ng mga dahon ng willow ay guluko. Tumingin si Wang Lin sa langit at tinignan kung saan itinuturo ni Su Dao. Gayunpaman, maraming mga dahon ng willow sa langit, kaya't hindi niya alam kung aling dahon ang tinutukoy ni Su Dao. Hindi mo makita iyon dahil ang dahon ng willow na iyon ay ang buong buhay ko, pumikit si Su Dao at 2 patak ng luha ang damaloy. Ito ay 2 dahon ng willow, sila ay magkadikit dahil sa hangin. Iyon ang buhay ko at siya, sa mga mata ni Su Dao, lahat ng mga dahon ng willow ay nawala, lahat sila ay maliban sa 2 magkadikit. Lumipad sila palayo, palayo at palayo. Nung taon na iyon, nang lumipad ang mga dahon ng willow sa langit, nakita kita sa tulay. Nakita ko ang kalituhan sa iyong mga mata. Inisip ko na ikaw ay parang isang dahon ng willow na walang ugat. Napakahirap at naguguluhan ka. Para bang may isang problema na hindi mo maintindihan. Nakita kita at nakita ko ang dahon ng willow na lumipad. Iyon ang iyong buhay. Umikot sa iyong harapan, ngunit hindi mo ito nakita, kaya't dumaan ito sa harap ko. Nakita ko ang dahon ng willow, ngunit tiyak akala mo ako ay tinitingnan ka, itinanong ko ang tanong sa dahon ng willow, ngunit tiyak akala mo ako ay nagtatanong sa iyo. Noong mga panahong iyon, naiisip ko na tutulungan kita. Lam-inga si Su Dao. Ang matandang mukha niya ay nagpapakita ng isang mabait na ekspresyon habang tinitingnan si Wang Lin. Nayanig ang katawan ni Wang Lin. Ikaw ang huling karma sa buhay ko. Palagi kong nararamdaman na nakita kita dati. Lam-inga si Su Dao at tinitingnan ang langit. Habang lumilipas ang mga taon, makikita ng mga tao ang mga dahon ng willow na bumabalot sa lungsod. Hindi nila naiintindihan na ang mga dahon ng willow ay dumarating upang hanapin ang taong konektado sa kanila. Ang bawat dahon ng willow ay kumakatawan sa buong buhay ng isang tao. Gayunpaman, sa huli, sila ay bumabagsak sa tubig, bumabagsak sa alikabok, at nagkakawatik-watik sa harap ng ating mga mata, hindi dahil hindi nila tayo matutuklasan, kundi dahil hindi natin matutuklasan ang ating tadhana. Tahimik na itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tinitingnan ng mga lumilipad na dahon ng willow sa langit, isang eksena na katulad ng 10 taon na ang nakalipas. Sa huli, nakita niya ang isang pangkat ng mga dahon ng willow. 2 sa kanila ay tila magkadikit. Ang mga dahon ng willow ay patuloy na lumilipad, at gaano man kalakas ang hangin, hindi sila matatanggi. Nagmula sa malayo ang tunog ng isang gitara, damaloy sa kanyang mga tainga. Para bang may isang babae na naghihintay, at ang tanging kasama niya ay ang tunog ng gitara.